Alvin, ang sundalo. Credit to the author. 4,351-60. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Ang mga pinakamakapangyarihang nilalang ay talagang nakakatakot at napakalakas. Hangang-hanga pa rin si Alvin habang naglalakbay siya sa magulong espasyo sa isang landas ng makulay na enerhiya. Habang naglalakbay siya, patuloy siyang inaatake ng mga mahiwagang puwersa mula sa paligid, ngunit sa kabutihang palad ay naharangan sila ng isang malinaw na harang. Gayunpaman, natuklasan niya agad na unti-unting lumalabo ang landas na nilikha ng kataas-taasang kapangyarihan ng angkan ng Reeds. Sa kabutihang palad, nakikita niya ang dulo ng landas sa malayo. Bagamat hindi kayang mapanatili ang landas ng matagal, namangha pa rin siya sa kung gaano kalakas ang isang kataas-taasang kapangyarihan na lumikha ng landas sa magulong espasyo. Hindi nakakapagtaka na sinasabi ng mga tao na ang agwat sa pagitan ng isang maunlad na kataas-taasang Diyos at isang kataas-taasang makapangyarihang Diyos ay halos hindi malalampasan. Parang ang pagkakaiba ng isang ordinaryong tao at Diyos. Di nagtagal, naging seryoso ang ekspresyon ni Alvin nang maalala niya ang mga salita ng pinakamataas na makapangyarihang angkan ng Reeds. Ayon sa pinakamataas na makapangyarihang angkan ng Reeds, ang landas ay maaaring hindi kinakailangang magdala sa kanya sa outer boundary. May posibilidad na mapunta siya sa walang katapusang kawalan na nasa pagitan ng outer boundary at ng God-defying world. Maaari rin siyang mapunta malapit o nasa mga mundong kalapit ng God-defying world, na karamihan ay mga mahihinang mundo na sinakop ng God-defying world. Bagamat ang God-defying world ay hindi kabilang sa pinakamalakas na mundo, isa pa rin ito sa 18 pangalawang antas na mundo na namumuno sa mas mahihinang mundo. Kailangan kong marating ang dulo ng landas bago ito mawala. Ang sarili ko na lang ang maaasahan ko pagkatapos nito. Mas naging seryoso ang ekspresyon ni Alvin habang papalapit siya sa dulo ng landas. Sa kasalukuyan, ang malinaw na harang na nabuo ng pinakamataas na makapangyarihang angkan ng Reeds ang nagpoprotekta sa kanya mula sa mahiwagang puwersang umaatake sa kanya sa magulong espasyo. Ito rin ang pinakamapanganib na bahagi ng kanyang paglalakbay patungo sa outer boundary. Nang lisanin niya ang landas, ang sarili na lamang niya ang kanyang maaasahan upang mabuhay. Isang makapangyarihang at maunlad na kataas-taasang Diyos ang may mataas na antas ng kaligtasan sa outer boundary. Bagamat si Alvin ay isang intermediate na kataas-taasang Diyos, kapantay na niya ngayon ang karamihan sa mga maunlad na kataas-taasang Diyos. Gayunpaman, dahil sa mga posibleng banta mula sa mga Supreme Powerhouse, si Alvin ay maaari lamang maglakbay patungo sa outer boundary ng palihim sa tulong ni Adam. Sa magulong espasyo, magiging mahirap kahit para sa mga Supreme Powerhouse na subaybayan si Alvin. Sana talaga ay hindi patungo ang landas na ito sa walang katapusang kawalan. Kahit na hindi ako makapunta sa outer boundary, hayaan mo man lang na humantong ang landas na ito sa isa sa mga mundo sa ilalim ng God-defying world. Sikat na ngayon si Alvin kahit sa mga pinakamakapangyarihan. Magagamit niya ang kanyang katanyagan sa isang mundo na nasa ilalim ng pamamahala ng mundong sumusuway sa Diyos at makakapunta sa outer boundary sa pamamagitan ng isa sa mga transportation formation doon. Bawat mundo ay may kanya-kanyang teritoryo sa outer boundary. Para silang mga base camp sa realm battlefields para sa mga partikular na mundo, naisip ni Alvin sa sarili. Nalaman na niya ito dati. Naisip niya na ang mga powerhouse o kahit ang mga supreme powerhouse sa God-defying territory ay malamang na hindi inaasahan na lilito siya. Habang papalapit na si Alvin sa dulo ng landas sa magulong espasyo, sina Yifeng at Yu Chen ay bumalik na rin sa Myriad Laws Academy kasama ang pinakamataas na makapangyarihang angkan ng Reeds. Di nagtagal matapos umalis ang Supreme Powerhouse ng angkan ng Reeds, ilang Supreme Powerhouse ang sumulpot sa Myriad Laws Academy. Lahat sila ay interesado na bilhin ang mga vial ng likido ni Yu Chen at Yifeng mula sa banal na bukal gamit ang ilang bihirang kayamanan. Gayunpaman, tinanggihan silang lahat ni Billy, ang Academy Master ng Myriad Laws Academy. Nanindigan si Billy kahit na ang ibang partido ay mga Supreme Powerhouse. Kahit na gusto talagang patayin ng ilan sa mga Supreme Powerhouse si Billy, natural lang na hindi nila ito ginawa dahil nanganganib silang masaktan ang mga Supreme Powerhouse na kaakibat ng Myriad Laws Academy. Tutal, mas malakas ang mga Supreme Powerhouse na iyon kaysa sa kanila.
Maliban na lang kung mayroong matinding alitan, ang mga kataas-taasang makapangyarihang grupo ay karaniwang nananatiling magiliw sa isa't isa at hindi madaling magkasakitan. Bukod dito, kailangan din nilang isaalang-alang ang mga kahihinatnan mula sa kumperensya ng kataas-taasang makapangyarihang grupo kung sakaling lantaran silang gumawa ng hakbang. Posible silang mamatay. Ang mga pinakamakapangyarihang tao na dumating sa Myriad Laws Academy ay natural na naghahangad na makuha ng kanilang mga inapo ang likido mula sa banal na bukal. Gayunpaman, kahit na napakahalaga ng kinabukasan ng kanilang mga inapo, hindi ito mas mahalaga kaysa sa kanilang buhay. Dahil dito, ang ilan sa kanila na nagalit sa pagtanggi ni Billy at kayang tapusin ang buhay ni Billy sa isang pitik lamang ng kanilang mga daliri ay hindi nang ahas na gumawa ng kahit ano. Sa katunayan, kailangan pa rin nilang maging magalang sa kanya. Magugulat sana si Alvin kung alam niya kung gaano ka-arrogant at katatag si Billy kapag naharap sa isang grupo ng mga makapangyarihang tao. Samantala, sina Yuchen at Yifeng ay bumalik sa pangkat ng Inner Palace upang mag-cultivate pagkarating nila sa Myriad Laws Academy. Binigyan din nila si Clarissa ng isang vial ng likidong Divine Fountain na inihanda ni Alvin para sa kanya noon pa. Napakamaalalahanin talaga ng nakababatang kapatid na to. Natural na nantig si Clarissa nang matanggap niya ang bote ng likido mula sa banal na bukal mula kay Yuchen. Gayunpaman, naging napakadilim ng kanyang ekspresyon matapos niyang malaman ang tungkol sa sitwasyon ni Alvin mula sa kanyang dalawang nakatatandang kapatid. Pagkatapos, nang walang imek, mabilis siyang pumasok sa saradong kultibasyon. Bumantong hininga si Yifeng nang may emosyon. Hindi ko pa siya nakitang ganito kasi pag magtrabaho noon. Tumango si Yuchen. Siguro ay na-motivate siya ng ating nakababatang kapatid. Dati siyang bunso, pero hindi na ngayon. Bagamat ibinalik ni Melissa si Clarissa at tinuruan ni Yifeng, ginugol niya ang pinakamaraming oras kasama si Yuchen. Dahil dito, kilalang kilala siya ni Yuchen. Kailangan din nating magtrabaho ng husto. Ang layunin ko ay maging isang advanced Supreme God pagkatapos masipsip ang likido mula sa banal na bukal, determinadong sabi ni Yifeng. Pagkarinig pa lang ni Yifeng ng boses, lumipad na si Yuchen papunta sa kanyang cultivation ground para simulan ang paglilinang. Ito ang unang pagkakataon na ang lahat ng miyembro ng paksayo ng Inner Palace ay nag-cultivate ng ganito kahirap. Tiyak na humanga si Alvin sa kung gaano kasipag ang kanyang mga nakatatandang kapatid na lalaki at nakatatandang kapatid na babae. Sa oras na ito, sa wakas ay narating na ni Alvin ang dulo ng landas. Nang lumingon siya, nakita niya na unti-unti nang nawawala ang landas. Panahon na para umalis sa lugar na ito. Huminga ng malalim si Alvin bago siya tumalon palayo sa daan. Ilang sandali pagkatapos noon, ang landas ay lumabo at nagkawatak-watek na nilaw ng magulong espasyo. Matapos tumalon palabas ng landas, natagpuan ni Alvin ang kanyang sarili sa isang lugar na medyo kalmado kumpara sa magulong lugar. Nagawa niyang mapanatili ang kanyang paglipad sa kabila ng paminsan-minsang kaguluhan. Kung ginawa niya ito sa magulong lugar, mabilis niyang naubos ang kanyang enerhiya sa pagsisikap lamang na mapanatili ang kanyang paglipad. Sa sarili ko na lang ako maaasahan simula ngayon. Kailangan kong hanapin ang space barrier at basagin ito. Hindi mahalaga kung ano ang nasa likod nito dahil mapanganib ang manatili sa espasyong ito. Wala ring heaven and earth spirit energy dito kaya hindi ko mababawi ang aking divine energy. Kung mananatili ako rito, mauubos ang aking divine energy kapag naubusan na ako ng divine pills. Bukod sa kakulangan ng enerhiya ng espiritu ng langit at lupa, natuklasan din ni Alvin na hindi niya mabuksan ang kanyang maliit na mundo dito. Nang sinubukan niyang buksan ang kanyang maliit na mundo dito, naramdaman niya ang magulong enerhiya sa kanyang paligid na sinusubukang pumasok sa kanyang maliit na mundo. Alam niya na kung mangyari ito, magdudulot ito ng kaguluhan sa kanyang maliit na mundo. Kaya naman, kahit na ang kanyang maliit na mundo ay may kasaganaan ng enerhiya ng espiritu ng langit at lupa, hindi niya ito mapupuntahan dito. 4,352 Bago pumasok sa magulong espasyo, si Joshua, ang ikatlong Panginoon ng angkan ng Rids, kasama si Adam, ang pinuno ng angkan ng Rids, at ang pinakamataas na makapangyarihang angkan ng Rids ay nagbabala kay Alvin laban sa pagbubukas ng kanyang maliit na mundo sa magulong espasyo. Matapos maramdaman ang magulong enerhiya rito, napagtanto rin niya kung gaano kalaki ang magiging pagkawasak kung binuksan niya ang kanyang maliit na mundo rito.
Kahit ang mga matataas na kataas-taasang Diyos ay hindi maglalakas loob na buksan ang kanilang maliliit na mundo sa magulong espasyo. Naging maingat si Alvin habang diretsyong sumusulong, sinusundan ang direksyon ng landas na nilikha ng kataas-taasang kapangyarihan ng angkan ng Reeds na naglaho na. Ayon sa Supreme Powerhouse ng angkan ng Reeds, hindi mahalaga ang mga direksyon sa magulong espasyo dahil ang mga direksyon ay patuloy na nagbabago. Dahil din dito, kahit ang mga Supreme Powerhouse ay mahihirapang subaybayan si Alvin sa magulong espasyo. Habang sumusulong si Alvin, sinubukan niyang mag-ipon ng enerhiya hanggat maaari. Bagamat marami siyang tableta na maaaring magpanumbalik ng kanyang banal na enerhiya, hindi naman ito nauubos. Kaya naman, ginamit niya ang mga ito ng matipid. Sana mahanap ko na agad ang space barrier. Makakaalis na ako sa lugar na ito pagkatapos kong basagin ang space barrier. Natural lamang na hindi pa rin alam ni Alvin kung saan siya mapupunta. Gayunpaman, alam niyang ito ay alinman sa outer boundary, ang walang katapusang kawalan, o sa loob o malapit sa isa sa myriad worlds. Tiyak din na hindi siya makakabalik sa God-defying world kahit gaano pa magbago ang direksyon sa magulong espasyo. Tiniyak ito ng pinakamataas na makapangyarihang angkan ng Reeds. Tutal, ang kanilang layunin ay paalisin si Alvin mula sa God-defying world. Samantala, isang panauhin ang biglang dumating sa Myriad Laws Academy ng Profound Energy Land. Isang binata na nakaberde at may pambihirang tindig ang humiling na makilala si Billy. Gayunpaman, bilang master ng Academy ng Myriad Laws Academy, natural lamang na makilala ni Billy ang bawat panauhing dumarating sa akademya, lalo na kapag ang panauhin ay hindi niya kilala. Di nagtagal, nakatanggap si Billy ng ulat mula sa isang gurong nagpapatrolya. Sinabihan siya na ang binata na nakaberde ay tila hindi simple. Bagamat ang kabilang panig ay isang simpleng kataas-taasang Diyos lamang, ang kanyang dominanteng enerhiya ay madaling napigilan ang mga guro na mga simpleng kataas-taasang Diyos din. Isang simpleng kataas-taasang Diyos. Ayon sa ulat, tila maituturing siyang isang pangunahing simpleng kataas-taasang Diyos. Dahil sa kuryosidad, inutusan ni Billy ang kanyang nasasakupan na dalhin ang lalaking nakaberde. Nang makita niya ang kabilang panig, nakita niya na ang kabilang panig ay pambihira. Naramdaman niya ang isang malakas na aura ng espada mula sa kabilang panig na parang espada ang kabilang panig, hindi tao. Bilang isang advanced na Supreme God, natural niyang masasabi na ang kabilang panig ay tiyak na nakapag-master na ng sword daw sa isang mataas na antas kahit na isa lamang siyang panimulang Supreme God. Siya ba ang taong iyon? Naisip ni Billy ang taong kamakailan lang niyang narinig na sumikat sa maunlad na magulong rehiyon. Hindi alam ni Billy kung ito ba ay totoong pangalan o peking pangalan na ginagamit lamang sa maunlad na magulong rehiyon. Ang alam niya ay ang kabilang panig ay isang maunlad na emperador ng mga Diyos. Dahil ang binatang nakaberde sa harap niya ay isang simpleng kataas-taasang Diyos na hindi pa napapanatili ang kanyang cultivation base, naisip ni Billy na malamang na ang kabilang panig ay si Bert Ing. Bagamat si Bert Ing ay isa ng simpleng kataas-taasang Diyos, natural lamang para sa kanya na maging isang simpleng kataas-taasang Diyos pagkatapos makuha ang likido mula sa banal na bukal. Binabati ni Bert Ing ang Academy Master. Tama ang hula ni Billy. Ang binata na nakasuot ng berdeng aura na may nakakatakot na aura ng espada ay walang iba kundi si Bert Ing, ang Panginoon ni Alvin. Bukod sa unang pwesto sa Advanced Emperor of Gods ranking, pangatlo rin siya sa overall ranking. Napakahalaga ng mga gantimpala ni Bert Ing kaya kung walang pagpipigil at moralidad si Billy, matutokso siyang agawin ang mga gantimpala. Alam ni Billy na walang God ang hinanap siya ni Bert Ing para sa mahahalagang bagay dahil hindi itinago ni Bert Ing ang kanyang pagkakakilanlan. Bahagyang ngumiti si Billy. Si Bert Ing. Yung nasa una at pangatlo sa Advanced Emperor of Gods ranking at overall ranking. Tumango si Bert Ing. Oo. Hindi ko inaasahan na narinig mo na pala ang tungkol sa akin, Senyor. Hindi nakakagulat na narinig kita, ngumiti si Billy at sinabing, sigurado akong lahat ng nasa mabibigat na puwersa ng Supreme Rank sa iba't ibang realms of gods ay narinig ka na ngayon maliban na lang kung sila ay nasa closed-door cultivation. Pagkatapos ng isang paghinto, prangkang tanong niya, ano ang nagdala sa iyo rito? Base sa alam ko, wala kang koneksyon sa Myriad Laws Academy, hindi ba? Alam ni Billy na si Bert Ing ay taga-mundo lamang. Narinig na niya ang mga taong binabanggit ang doppelganger ni Bert Ing.
Sa sandaling ito, hindi rin siya sigurado kung ang taong nasa harap niya ay doppelganger o hindi. Kung isa itong doppelganger, malamang ay ipinadala niya ang pinakamalakas niyang doppelganger. Kung hindi, mararamdaman ko ito nang hindi ginagamit ang aking banal na kamalayan, naisip ni Billy sa sarili. Tumingin si Berting kay Billy at seryosong sinabi, Academy Master Su, pumunta ako rito para makilala ang prestihiyosong Vice Academy Master Yu Chen. Nagulat si Billy sa sagot ni Berting. Nagtanong siya, kilala mo ba si Yu Chen? Umiling si Berting. Hindi ko siya kilala. Naguluhan si Billy at bahagyang napakunot ang noo. Hindi niya sigurado kung ano ang intensyon ni Berting. Kung hindi lang dahil sa pagiging pambihira ni Berting, malamang ay pinalayas na niya si Berting sa akademya. Nang makita ang ekspresyon ni Billy, mabilis na nagpaliwanag si Berting, Academy Master, hindi ko kilala si Vice Academy Master Yang pero kilala ko ang nakababatang kapatid niya, si Alvin. Si Alvin ang direktang disipulo ko noong nasa mundo pa siya. Pumunta ako rito para magtanong tungkol sa aking disipulo. Nabalitaan ni Berting ang sitwasyon sa angkan ng Reeds, at natural lamang na nag-aalala siya kay Alvin. Dahil sa malaking pinsalang dulot ng cultivation, inilabas niya ang lahat ng kanyang mga doppelganger mula sa ibabang kaharian. Sigurado rin siyang inilabas din ni Alvin ang kanyang mga doppelganger. Dahil dito, matagal na panahon na mula noong huli niyang nakausap si Alvin. Kailangang bawiin ng mga katutubo ng mas mababang kaharian ang kanilang mga doppelganger bago sila makapasok sa kaharian ng isang kataas-taasang Diyos. Ang mga katutubo ng Realms of Gods ay walang ganitong restriction dahil wala silang kakayahang bumuo ng mga doppelganger. Gayunpaman, dahil sa mahalagang papel na ginagampanan ng mga kapangyarihan ng bloodline sa pagpasok sa kaharian ng isang kataas-taasang Diyos, maaaring mabaigo silang makalusot kung mauubos nila ang kanilang mga kapangyarihan ng bloodline bago subukang mag-breakthrough. Ikaw ang Panginoon ni Alvin mula sa mababang kaharian. Nabigla si Billy, na nabuhay ng 10,000 taon, sa revelasyon na ito. Kasabay nito, natanto niya ito nang maalala niya ang sword daw na ipinakita ni Alvin noon. Kaya natutunan ni Alvin ang kanyang sword daw mula sa iyo, sabi ni Billy habang bumaantong hininga ng madamdamin. Pagkatapos, idinagdag niya, magpapadala ako ng mensahe kay Yu Chen kaagad. Sigurado akong gugustuhin kanyang makilala pagkatapos niyang matanggap ang mensahe ko. Bagamat ang pangkat ng Inner Palace ay matatagpuan sa isang malayang kaharian, nagawa pa rin ni Billy na magpadala ng mensahe sa pamamagitan ng espesyal na paraan ng komunikasyon. Hindi na kailangang sabihin, ang mga ordinaryong paraan ng komunikasyon ay hindi nakarating sa pangkat ng Inner Palace. 4,353. Sa malayang kaharian ng paksayo ng Inner Palace. Ang kasalukuyang pinuno ng paksayo ng Inner Palace, si Clarissa, ay nasa closed-door cultivation ngayon. Gayunpaman, kung sakaling magkaroon ng emergency, maaari pa rin siyang kontaken ng Myriad Laws Academy. Matapos matanggap ang mensahe ni Billy, medyo nalungkot si Clarissa na naistorbo siya. Naiinip siyang nagtanong, Matandang Su, anong problema? Kung walang mahalaga, huwag mo akong istorbohin. Naglilinang ako. Hindi na nagulat si Billy sa prangka ni Clarissa sa puntong ito. Kilala na niya ito noon pa man. Walang paligoy-ligoy niyang sinabi, si Berting, ang Panginoon ni Alvin mula sa mababang kaharian, ay pumunta sa Myriad Laws Academy. Gusto niyang makilala ang iyong third senior brother para magtanong tungkol sa kasalukuyang sitwasyon ni Alvin. Tanungin mo ang iyong third senior brother kung gusto niya itong makilala. Si Berting. Ang amo ng nakababatang kapatid mula sa ibabang kaharian. Sa katunayan, kung hindi ako nagkakamali, ang amo ng nakababatang kapatid ay tinatawag na Berting. Ayon sa nakababatang kapatid, ang sword daw ng kanyang amo ay mas nakahihigit kaysa sa kanya. Gulat na sabi ni Clarissa. Ang binata sa harap ko ay tunay ngang may mas mataas na kahusayan sa paggamit ng sword daw kumpara kay Alvin. Kahit ang kahusayan ng iyong panganay na senior sister sa mastery daw ay walang kwenta kung ikukumpara. Bilisan mo at ipaalam mo sa iyong pangatlong senior brother ang kanyang pagdating, sabi ni Billy. Hindi nagtagal at 2 figure ang umalis sa pangkat ng Inner Palace at pumunta sa cultivation ground ni Billy. Pagdating nila, nagtanong si Clarissa nang may pagtataka, nasaan ang master ng junior master.
Sabi ng junior brother niya, kahit na mas mababa ang cultivation base ng master niya kaysa sa kanya, mas mataas ang sword daw ng master niya kaysa sa kanya. Kung isa siyang advanced Emperor of Gods, dapat ay makatarungan para sa kanya na makipaglaban sa akin, hindi ba? Pang-apat na nakababatang ate, ang amo ng nakababatang kapatid ay maituturing na ating nakatatanda. Magpakita ka ng kahit kaunting respeto. Natahimik si Krisa matapos siyang pagsabihan ni Yuchen. Lumapit si Billy at mabilis silang dinala kay Berting. Pagbati, Senior Feng. Ako si Yuchen, at ito ang aking pang-apat na nakababatang kapatid, si Clarissa, sabi ni Yuchen, sabay bati kay Berting ng bahagya. Dahil si Alvin ay kanyang nakababatang kapatid, nararapat lamang na magpakita siya ng paggalang sa Panginoon ni Alvin. Sa kabilang banda, si Clarissa ay hindi kasing galang ni Yuchen. Tinitigan niya si Berting nang may pagtataka at inikot ito habang sinusubukang alamin kung paano nagawa ni Berting na turuan ang isang natatanging disipulo tulad ni Alvin. Pang-apat na nakababatang kapatid. Sigaw ni Yuchen, na nahihiya sa mga kilos ni Clarissa. Ngumiti siya ng nahihiyang at humingi ng paumanhin kay Berting, Senior Feng, ang aking nakababatang kapatid ay parang bata at walang alam sa kagandahang asal. Humihingi ako ng paumanhin sa ngalan niya. Bahagyang ngumiti si Berting, huwag kang mag-alala. Hindi mo kailangang humingi ng tawad. Nakatayo si Clarissa sa harap ni Berting at matamang tinitigan ito habang nagtatanong, Senior, maaari mo ba akong turuan ng sword daw kung ako ang magiging direktang disipulo mo? Nagulat sina Berting at Billy sa biglang tanong ni Clarissa. Sa kabilang banda, mas lalong napahiya si Yuchen. Sabi niya, Senior Feng, hindi lang parang bata ang aking ikaapat na junior sister, madalas din siyang magsalita ng mga kalokohan. Bago pa matapos magsalita si Yuchen, sumingit si Clarissa, third senior brother, tumahimik ka. Seryoso ako sa bagay na ito. Bahagyang ngumiti si Berting kay Clarissa at sinabing, maaari kitang turuan ng sword daw kung talagang gusto mong matuto mula sa akin. Gayunpaman, kung gaano karami ang kaya mong intindihin ay nakasalalay sa iyong kakayahan. Hindi mo kailangang maging disipulo ko. Ikaw ang nakatatandang kapatid ni Alvin kaya hindi ko itatago ang mga bagay sa iyo. Alam ni Berting na pinatay ng mga miyembro ng paksayo ng Inner Palace ang marami sa mga nagnanasa sa likido ni Alvin mula sa banal na bukal kaya maganda ang impresyon niya sa kanila. Nang lumiwanag ang mga mata ni Clarissa, nagpatuloy si Berting sa pagsasabi, gayunpaman, ang kailangan ay hindi mo pa nauunawaan ang alinman sa iba pang apat na daw ng langit at lupa. Kung hindi, makakasagabal ito sa pag-unlad ng daw na iyong naunawaan. Gayunpaman, may posibilidad na kung mayroon kang mataas na kasanayan sa pag-unawa, makakatulong ito sa pag-unlad ng iyong isa pang daw. Malapit nang matapos ang kanyang mga salita, tiningnan ni Berting si Yuchen ang may kahulugan. Natural na naantig si Yuchen. Bagamat mas mababa ang cultivation base ni Berting, maaaring hindi niya matalo si Berting. Dahil sa malalangit na sword daw ni Berting, posible na si Berting ay kapantay ng kanyang pangalawang senior brother, si Feng, na isang top intermediate supreme god. Sa pagkakataong ito, tumingin si Billy kay Clarissa at nakangiting sinabi, Iha, hindi ba't sinabi mo kanina na gusto mong makipag-sparring sa amo ng nakababata mong kapatid? Bakit hindi mo siya kalabanan sa cultivation ground ko? Hindi sumagot si Clarissa kay Billy. Sa halip, tumingin siya kay Berting at nagtanong, Senior, ano ang kasalukuyan mong cultivation base? Sa pagkakataong ito, sa wakas ay naalala ni Clarissa na ang maunlad na emperador ng mga Diyos na nasa ikatlong pwesto sa pangkalahatang ranggo ng maunlad na magulong rehiyon ay tinatawaging Berting. Kung sila nga ang iisang tao, wala siyang kumpiyansa na talunin si Berting kahit na isa pa itong maunlad na emperador ng mga Diyos. Kaka-rating ko lang naging isang simpleng kataas-taasang Diyos hindi pa katagalan, nakangiting sagot ni Berting. Nanlaki ang mga mata ni Clarissa nang magtanong siya, Senior, ikaw ba ang taong nasa ikatlong pwesto sa pangkalahatang ranggo ng Advanced Chaotic Region? Tumango si Berting. Nang makita ito, dali-daling umiling si Clarissa at sinabing, wala akong laban sa iyo, Senior. Mas mabuting huwag kong ipahiya ang sarili ko. Prangka si Clarissa, pero hindi naman tanga. Bakit palalaban kung siguradong matatalo siya? Hindi nagulat si Yuchen na si Berting ang Berting na nasa ikatlong pwesto sa pangkalahatang ranggo ng Advanced Chaotic Region.
Imposibleng magkaroon ng isa pang Berting na nakakaintindi rin ng sword daw sa nakakatakot na antas. Noon, ipinadala ni Yu Chen ang kanyang doppelganger sa Solitary Destructive Heaven's Heavenly Palace upang tulungan si Alvin. Gayunpaman, hindi niya nakilala si Berting. Gayunpaman, hindi lamang dahil si Berting ang Panginoon ni Alvin, kundi dahil din sa kahusayan ni Berting sa sword daw, iginalang ni Yu Chen si Berting. Si Berting ay magiging kasing kakilakilabot ni Alvin kung mas mataas ang cultivation base ni Berting. Senior, pumunta ka ba rito dahil nabalitaan mong bumalik ako mula sa angkan ng Reds? Pumunta ka ba rito para magtanong tungkol sa sitwasyon ng nakababatang kapatid ko? Tanong ni Yu Chen. Naging seryoso ang ekspresyon ni Berting nang sumagot siya, oo. Wala siya rito. Ibig sabihin ba nito ay nasa angkan pa rin siya ng Reds? Hindi, buntong hininga ni Yu Chen bago niya ikinwento ang nangyari sa angkan ng Reds at sinabi kay Berting ang tungkol sa desisyon ni Alvin. Naging malungkot ang ekspresyon ni Berting nang malaman niyang muling nagkita si Alvin at ang kanyang asawa, ngunit isang trahedya ang nangyari sa kanya. Hindi siya nagulat sa desisyon ni Alvin dahil kilalang kilala niya si Alvin. Hindi sana makakarating si Alvin sa ganito kalapit na lugar sa loob ng maikling panahon kung siya ay isang duwag at umiiwas sa mga mapanganib na sitwasyon. Tutal, si Alvin ay naging isang intermediate Supreme God sa murang edad at nagtataglay ng lakas na kapantay ng mga nangungunang Supreme God. Ito ay walang katulad sa kasaysayan ng God-defying world. Nang ibalik ni Yu Chen at Clarissa si Berting sa pangkat ng Inner Palace, sa wakas ay natagpuan ni Alvin ang space barrier. Bagamat ginagawa niya ang lahat para makatipid ng enerhiya, hindi naman masyadong mabagal ang kanyang bilis. Kaya naman, hindi nagtagal ay natagpuan niya ang space barrier. Ang kanyang destinasyon ay nasa likod ng harang sa kalawakan. Gayunpaman, hindi tiyak kung ang kanyang destinasyon ay ang outer boundary, ang walang katapusang kawalan, o sa isa sa mga myriad worlds sa ilalim ng pamamahala ng God-defying world. Saan kaya ako mapupunta? Tanong ni Alvin sa loob-loob niya habang pinupunit ang isang butas sa space barrier. Natural lang, gusto niyang madala diretso sa outer boundary, na siyang kanyang huling destinasyon. 4,354. Umasa si Alvin na direkta siyang dadalhin sa outer boundary. Sa kasamaang palad, wala siyang kapangyarihang gawin ang pagpiling iyon. Ang lahat ay nakasalalay sa kanyang swerte, at ang lugar na kanyang mapupuntahan ay nakasalalay sa kalooban ng langit. May 3 posibleng lugar, ang outer boundary. Na siyang pinakamagandang resulta, isa sa mga mundo sa ilalim ng pamamahala ng God-defying world. Na siyang susunod na pinakamagandang bagay, at ang walang katapusang kawalan. Na siyang pinakamasamang resulta. Kung ako ay ililipat sa isang mundo sa ilalim ng mga patakaran ng God-defying world, makakahanap ako ng transportation formation na magdadala sa akin sa outer boundary. Kung mangyari ang pinakamasama at ako ay maililipat sa walang katapusang kawalan, kailangan kong magwasak at magbukas muli sa space barrier, pumasok muli sa magulong espasyo, magwasak muli sa space barrier, at tingnan kung saan ako mapupunta. Kung sakaling mangyari ang pinakamasamang bagay, kahit papaano ay mababawi ni Alvin ang kanyang Heaven and Earth Spirit Energy sa walang katapusang kawalan. Bagamat manipis ang Heaven and Earth Spirit Energy sa walang katapusang kawalan, magagamit niya ang kanyang Heaven and Earth Spirit Energy sa kanyang little world. Hindi tulad ng magulong espasyo, sa walang katapusang kawalan, hindi niya kailangang mag-alala tungkol sa enerhiyang nagdudulot ng kaguluhan sa kanyang little world. Maaari niyang buksan ang kanyang little world nang walang anumang pag-aalala. Ang walang katapusang kawalan ay tiwangwang at walang nakikitang katapusan. Bukod pa rito, hindi niya alam kung anong uri ng panganib ang nagkukubli sa walang katapusang kawalan. Nandito na ang sandali ng katotohanan. Iniisip ko kung anong lugar ang nasa likod ng harang na ito sa kalawakan. Nang punitin ni Alvin ang isang butas sa harang sa espasyo sa harap niya at malun papasok, kumalma na ang kanyang hindi mapakali na puso. Inihanda na niya ang kanyang sarili na harapin ang anumang kahihinatnan na naghihintay sa kanya. Sa kabila ng mga paghahanda ni Alvin, hindi pa rin niya maiwasang makaramdam ng bahagyang pagkadismaya matapos niyang makita kung ano ang nasa likod ng space barrier. Nakakita siya ng isang liblib na lugar. Walang langit at walang lupa. Para bang walang umiiral dito. Bagamat hindi pa siya nakapunta sa lugar na ito noon, alam niya nang walang pag-aalinlangan kung nasaan siya sa sandaling ito.
Ito ang walang katapusang kawalan, ang pinakamasamang posibilidad sa tatlong posibilidad. Ito ang lugar na pinakaayaw niyang mapuntahan. Bumantong hininga ng malalim si Alvin bago niya inayos ang kanyang pag-iisip. Dahil nandito na siya, wala na siyang magagawa para baguhin ang kanyang sitwasyon. Bukod dito, naplano na niya ang kanyang susunod na hakbang kanina para sa posibilidad na mapunta siya sa walang katapusang kawalan. Plano niyang bawiin muna ang kanyang heaven and earth spirit energy mula sa kanyang little world. Pagkatapos nito, papasok siyang muli sa magulong espasyo at hahanapin ang space barrier. Sana, ang kanyang susunod na pagtatangka ay direktang magdadala sa kanya sa outer boundary o sa isa sa mga mundo sa ilalim ng pamamahala ng God-defying world at hindi na siya muling magdadala sa kanya sa walang katapusang kawalan. Para sa kanya, maganda sana kung hindi na siya muling mapunta sa walang katapusang kawalan. Mabuti na lang at may tulong ang pinakamataas na makapangyarihang angkan ng Reeds. Kahit papaano, ang mundong pupuntahan ko ay malapit sa mundong sumusuway sa Diyos. Hindi lamang sinigurado ng pinakamataas na makapangyarihang angkan ng Reeds na mapapalapit si Alvin sa mundo ng mga sumusuway sa Diyos kung hindi siya direktang dadalhin sa outer boundary o sa walang katapusang kawalan, kundi sinigurado rin niya na hindi maibabalik si Alvin sa mundo ng mga sumusuway sa Diyos. Ilang araw ang lumipas bago tuluyang nabawi ni Alvin ang kanyang banal na enerhiya. Pagkatapos noon, hindi na siya nag-aksaya ng oras at muling pumasok sa magulong espasyo. Mabilis niyang hinanap ang harang sa espasyo at pinunit ito. Sa kasamaang palad, ang mga inaasahan ni Alvin ay nawasak sa susunod na sandali. Ang walang katapusang kawalan muli. Ayon sa pinakamataas na makapangyarihang angkan ng Reeds, ang walang katapusang kawalan ang sumasakop sa pinakamalawak na espasyo, sinundan ng outer boundary, ng myriad worlds, at ng magulong espasyo. Kahit sino ay maaaring makapasok sa walang katapusang kawalan, ngunit walang pakinabang dito. Gayunpaman, batay sa mga salita ng kataas-taasang makapangyarihang angkan ng Reeds, maraming kataas-taasang makapangyarihang angkan ang piniling manatili sa walang katapusang kawalan. Ang ilan sa kanila ay lilikha rin ng sarili nilang mga malayang kaharian dito. Sa mga kataas-taasang makapangyarihang angkan na ito, marami sa kanila ay napakalakas. Para kay Alvin, wala itong kinalaman sa kanya. Kahit ang mga Supreme Powerhouse ay hindi maaaring mag-cultivate dito kahit gaano pa sila katagal dito, lalo na ang isang tulad niya na isang Intermediate Supreme God. Sa sandaling ito, ang gusto lang niya ay umalis sa walang katapusang kawalan. Wala siyang pakialam kung mapunta siya sa isang mundo sa ilalim ng pamamahala ng God-defying world o sa outer boundary hanggat hindi siya muling mapunta sa walang katapusang kawalan. Walang katapusang kawalan na naman. Sus Mariosep. Sa unang ilang pagkakataon na napunta si Alvin sa walang katapusang boses, iniugnay niya ito sa kanyang malas. Gayunpaman, hindi niya talaga inaasahan na 8 beses siyang madadala sa walang katapusang kawalan. Pakiramdam niya ay malapit na siyang bumagsak. Mabuti na lang at sa kanyang ika-9 na pagtatangka, hindi siya nadala sa walang katapusang kawalan. Matapos makapasok sa spatial tier, si Alvin, na handa na sa pinakamasamang resulta, ay sandaling natigilan. Pagkatapos, isang masayang ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha nang sa wakas ay tumugon siya. Ang lugar na ito. Sinubukan ni Alvin na damhin ang heaven and earth spirit energy ng lugar bago siya bumulong, hindi ko makumpirma kung saan ito nakabatay sa heaven and earth spirit energy. Ang heaven and earth spirit energy sa outer boundary ay hindi ganoon kayaman. Hindi ito maihahambing sa heaven and earth spirit energy sa myriad worlds. Mas mabuti kung ito ang outer boundary. Tingnan natin kung makakahanap ako ng mga tao rito. Ang wikang sinasalita natin sa God-defying world ang karaniwang wika sa myriad worlds kaya hindi ako mahihirapang makipag-usap sa alinman sa myriad worlds. Hindi naman magiging mahirap para sa akin na makahanap ng transportation formation na magdadala sa akin sa outer boundary, pero hindi rin naman ito magiging madali. Bulong ni Alvin. Si Alvin ngayon ay isang intermediate supreme god na. Higit sa lahat, ang lakas at taglay niya ay nakakatakot. Gayunpaman, kung ang balita ay kumalat sa God-defying world tungkol sa paglitaw ng isang napakalaking intermediate supreme god, hindi magtatagal para sa mga tao sa God-defying world na makagawa ng koneksyon.
Natural lamang na ayaw niyang mangyari ito. Kung isa ito sa mga mundo na nasa ilalim ng pamamahala ng mundong sumusuway sa Diyos, sasali ako sa isang puwersa para magkaroon ako ng access sa isang transportation formation na magdadala sa akin sa outer boundary. Kahit pa kumalat ang balita tungkol sa akin, hindi ako madaling mahahanap ng mga taong iyon. Para itong paghahanap ng karayom sa tumpok ng dayami. 4,355. Natural lamang na alam ni Alvin na ang mga kataas-taasang kapangyarihan ay naghahangad din ng likido mula sa banal na bukal. Malamang na walang sino man ang umaasa na ibinigay niya ang kalahati ng likido mula sa banal na bukal na taglay niya sa kanyang mga nakatatandang kapatid at kay Joshua, ang ikatlong master ng angkan ng reeds. Bukod pa riyan, ang natitirang likido mula sa banal na bukal na hawak niya ay dinala sa mas mababang kaharian ng kanyang doppelganger, na umalis sa lupang handog ng banal sa pamamagitan ng isang Destruction Divine Shuttle. Nagpasya si Alvin na ipadala ang kanyang doppelganger mula sa batas ng buhay patungo sa mas mababang kaharian sa halip na ang kanyang doppelganger mula sa batas ng buhay. Ito ang kanyang pinakamalakas na batas pagkatapos ng batas ng kalawakan at batas ng oras. Bukod dito, mas mabilis para sa kanya na bumuo ng isang doppelganger mula sa batas ng buhay sa tulong ng banal na puno ng buhay kung kinakailangan. Noong una, gusto rin ni Alvin na umalis sa Divine Offering Land gamit ang Destruction Divine Shuttle. Gayunpaman, ayon kay Joshua, ang mga Supreme Powerhouse ay kayang subaybayan siya patungo sa mas mababang kaharian sa pamamagitan ng Destruction Divine Shuttle, hindi tulad ng mga ordinaryong tao. Hindi na kailangang sabihin pa, hindi niya gagawin ang ganoong panganib. Matapos dumating ang doppelganger ni Alvin, naglakbay ito sa iba't ibang mundong kaharian at Devata realms upang matiyak na walang sumusunod sa kanya bago siya tuluyang pumunta sa kanyang pamilya at mga kaibigan at ibinigay sa kanila ang likido mula sa banal na bukal. Nabigla si Alvin nang malaman niyang ang cultivation ni Tanya ay tumaas ng husto sa pamamagitan ng kanyang doppelganger. Panginoon ng mga Diyos! Natural lamang na mabigla at hindi makapaniwala si Alvin. Tutal, matagal nang naninirahan si Tanya sa isang makamundong mundo kasama ang kanyang pamilya at mga kaibigan. Nagtanong siya, Tanya, paano mo napabilis ang pag-angat ng iyong cultivation? Hindi rin ako sigurado, sabi ni Tanya, umiiling. Sa katunayan, hindi niya alam ang lawak ng kanyang kasalukuyang lakas dahil wala pa siyang pagkakataong subukan ang kanyang lakas. Ang alam lang niya ay mabilis na tumataas ang kanyang cultivation. Sinabi niya kay Alvin na kapag nag-cultivate siya, isang spatial tear ang lilito sa tabi niya paminsan-minsan. Isang mahiwagang enerhiya ang aalis mula sa spatial tear at papasok sa kanyang katawan, na tutulong sa kanyang cultivation. Bagamat misteryoso ang enerhiya, hindi siya nakakaramdam ng anumang discomfort kapag pumasok ito sa kanyang katawan. Kahit na pagkatapos niya maging Panginoon ng mga Diyos, ang spatial tear ay lilito pa rin kasama ng mahiwagang enerhiya. Seryoso ang ekspresyon ni Alvin habang nakikinig kay Tanya na ikinukwento ang kakaibang karanasan nito. Ayon kay Tanya, ang enerhiya ay nagmumula sa kabila ng makamundong kaharian. Ito ay isang panlabas na enerhiya. Ano ang nangyayari? Kahit na alam na ni Alvin ang sitwasyon, hindi pa rin niya maintindihan ang sitwasyon. Tanya, kailan pa ito nagsimulang mangyari? Tanong muli ni Alvin. Pagkatapos kong makamit ang pagka-Diyos, sagot ni Tanya. Ang bilis ng paglilinang ni Tanya ay palaging mabilis. Kung pagsasamahin sa mga mapagkukunang ibinigay ni Alvin, naging madali para sa kanya ang makamit ang pagka-Diyos. Nang marinig ni Alvin na ang kakaibang ito ay nagsimulang lumitaw matapos patatagin ni Tanya ang kanyang cultivation bilang isang simpleng Diyos, napagpasyahan niya na ang mahiwagang enerhiya ay may kinalaman sa kanyang pagiging 1,000 Phantom Ice Fox, na isang napakabihirang banal na halimaw sa Devata realms na lumilitaw lamang ng isang beses sa 1,000,000 taon. Ayon sa ina ni Tanya, limitado ang impormasyon tungkol sa iba pang 1,000 Phantom Ice Fox sa kasaysayan ng kanilang angkan. Walang makapagpapatunay sa eksaktong cultivation base niya, ngunit may bulong-bulungan na nakamit na niya ang pagiging Diyos. Kung isasaalang-alang ang lahat, naisip ni Alvin na ang 1,000 Phantom Ice Foxes ay hindi talaga simple. Kung hindi magkakaroon ng ganitong espesyal na engkwentro si Tanya pagkatapos makamit ang pagka-Diyos.
Marami na akong nakasalamuhang makapangyarihang banal na halimaw sa kaharian ng mga Diyos. Gaano man sila kalakas, mayroon silang mga limitasyon. Karamihan, kung hindi man lahat ng pangunahing puwersang may pinakamataas na ranggo, ay mga tao, ngunit may ilang mabibigat na puwersang may pinakamataas na ranggo na may banal na mga halimaw. Hindi madali para sa mga banal na halimaw na maging isang pinakamataas na abanteng kataas-taasang Diyos, lalo na ang isang kataas-taasang makapangyarihang Diyos. Kahit sa mga banal na halimaw na mga kataas-taasang makapangyarihang Diyos, wala ni isa ang lubos na malakas. Malinaw na ang mga banal na halimaw ay may mga limitasyon. Gayunpaman, ang mga banal na hayop na walang likas na limitasyon ay hindi pa nangyayari sa kasaysayan ng mundo ng pagsuway sa Diyos, ngunit sila ay kasing bihira ng balahibo ng phoenix. Gayunpaman, matagal na silang hindi lumilitaw. May mga bali-balita na ang ganitong uri ng banal na hayop ay nakakatakot. Kapag sila ay naging isang advanced Supreme God, magkakaroon sila ng lakas ng isang top advanced Supreme God kahit na ang kanilang mga cultivation base ay hindi pa tumatag. Para bang ang ganitong uri ng banal na hayop ay pinagpala ng langit? Sa kasamaang palad, ang ganitong uri ng banal na hayop ay hindi pa nakikita sa halos 1,000,000 taon. Hindi ko malalaman ang tungkol dito kung hindi ko natagpuan ang impormasyong ito sa isang sinaunang scroll sa paksayo ng Inner Palace, naisip ni Alvin sa kanyang sarili habang ang kanyang puso ay nagsimulang bumilis sa kanyang dibdib. Ang sinaunang balumbon ay naglalaman din ng mga haka-haka ng tagapagtatag ng pangkat ng Inner Palace tungkol sa mga banal na hayop. Ang kanyang mga haka-haka ay ginawa batay sa kanyang kaibigan na isang banal na hayop. Matapos makamit ang pagka-Diyos, ang banal na hayop na iyon ay nakaramdam ng kaunting enerhiya na nawawala sa kanya habang siya ay naglilinang. Tila ito ay isang karaniwang pangyayari sa mga banal na hayop pagkatapos makamit ang pagka-Diyos. Ito ay parang isang natural na paghihigpit sa kanila. Marahil, ang enerhiyang nawawala sa mga ordinaryong banal na hayop ay ibinibigay sa mga pambihirang banal na hayop na lumilitaw lamang minsan sa 1,000,000 taon upang tulungan silang maging napakalakas. Ito rin ang dahilan kung bakit nahihirapan ang mga ordinaryong banal na hayop na mag-cultivate at halos imposible para sa kanila na maging isang top advanced Supreme God. Ang tanging paraan ay kung mauunawaan nila ang isa sa 4 na daos ng langit at lupa. Ang mga ordinaryong banal na hayop na may kakayahang umunawa sa isa sa 4 na daos ng langit at lupa ay kadalasang magiging supreme powerhouses. Tila ang natural na batas sa mundo ng mga sumusuway sa Diyos ang dahilan kung bakit nakakaranas ng pagkawala ng enerhiya ang mga ordinaryong banal na hayop kapag naglilinang at kapag ang batas na kanilang nauunawaan ay malapit ng maabot ang perpektong anyo pagkatapos nilang makamit ang pagka-Diyos. May pakiramdam ako na ang pagkawala ng enerhiyang ito ay may kinalaman din sa mga pambihirang at sumusuway sa langit na mga banal na hayop. Parang ang mga ordinaryong banal na hayop ay nagbibigay ng enerhiya sa sumusuway sa langit na banal na hayop pagkatapos makamit ang pagka-Diyos. Marahil, ang ninuno ng sumusuway sa langit na banal na hayop ang naglatag ng panuntunang ito noon upang matiyak na ang iba ay hindi mawawala. Kahit ang pinakamalakas na supreme powerhouse sa God-defying world ngayon ay wala ng ganitong lakas at karunungan. Iniisip ko kung mayroon bang ganito kalakas na supreme powerhouse sa mga makapangyarihang mundo. Kung tama ang aking haka-haka, ang God-defying world ay mayroon ng ganito kalakas na powerhouse noon. Marahil, ang ninuno ng mga heaven-defying divine beast ay isa sa mga nangungunang supreme powerhouse sa myriad worlds. Medyo nagduda si Alvin nang mabasa niya ang mga haka-haka ng nagtatag ng paksayo ng Inner Palace hanggang sa malaman niya ang kakaibang karanasan ni Tanya. Kung tama ang kanyang palagay, batay sa karanasan ni Tanya, malamang na isa itong pambihirang banal na halimaw na sumusuway sa langit. Binanggit ng tagapagtatag ng paksayo ng Inner Palace na tanging ang mga banal na hayop lamang ang magkakaroon ng ganitong mga paghihigpit sa God-defying world. Hindi nila mararanasan ang mga paghihigpit sa outer boundary. Gayunpaman, kahit na magawa nilang maging isang advanced Supreme God sa outer boundary, makakaranas sila ng pagkawala ng enerhiya kapag bumalik sila sa God-defying world. Ang mga batas na kanilang nauunawaan ay bababa rin. Para bang isinumpa ang mga banal na hayop sa God-defying world. Nabigla si Alvin na maaaring totoo ang mga haka-haka ng nagtatag ng paksayo ng Inner Palace.
Marahil, ang mundo na sumusuway sa Diyos ay dating mayroong isang napakalakas na kataas-taasang kapangyarihan na nagtakda ng batas upang magbigay ng enerhiya para sa kanyang uri, na lumilitaw lamang minsan sa 1,000,000 taon. 4,356. Noon, bago umakyat sa kaharian ng mga Diyos, alam ni Alvin na ang makapangyarihang puwersa ng banal na halimaw sa kaharian ng mga Devata ay may koneksyon sa mga puwersa sa kaharian ng mga Diyos. Ang ilan sa kanilang mga miyembro ay nagawang umakyat din sa kaharian ng mga Diyos at naging supreme powerhouse. Gayunpaman, pagkatapos umakyat sa kaharian ng mga Diyos, natuklasan niya na ang ilang puwersa ng banal na halimaw na maihahambing sa mga prime supreme rank na puwersa ay hindi kinikilala bilang isang prime supreme rank na puwersa kahit na kinikilala sila ng iba bilang ganoon. Noong panahong iyon, hindi niya maintindihan ang dahilan sa likod ng kanilang mayanhing pag-uugali. Gayunpaman, ngayon, naisip niya na may kinalaman ito sa natural na paghihigpit. Hindi lang mga banal na halimaw ang apektado, maging ang mga supreme powerhouse na mga banal na halimaw ay apektado rin sa mundo ng mga Diyos na sumusuway. Dahil dito, karamihan sa mga banal na halimaw na mga supreme powerhouse ay mas gugustuhing manatili sa outer boundary o sa isa sa mga mundo na nasa ilalim ng pamamahala ng mundo ng mga Diyos na sumusuway. Nabahala si Alvin nang lumitaw ang kaisipang ito sa kanyang isipan. Hindi niya sana ito naisip kung hindi dahil sa kakaibang karanasan ni Tanya. Kung mapunta siya sa isa sa mga mundo sa ilalim ng pamamahala ng mundo ng mga Diyos na sumusuway, maaaring makasalubong niya ang isang banal na halimaw na isang kataas-taasang makapangyarihang nilalang. Maaaring hindi siya kilala ng mga katutubo ng mundo, ngunit ang banal na halimaw, na isang kataas-taasang makapangyarihang nilalang mula sa mundo ng mga Diyos na sumusuway, ay tiyak na makikilala siya. Kung mapunta ako sa isa sa mga mundo sa ilalim ng pamamahala ng mundo ng mga Diyos na sumusuway, hindi ako basta-basta makakasali sa isang pangunahing puwersang may pinakamataas na ranggo kung sakaling makasalubong ko ang isang divine beast na isang supreme powerhouse mula sa mundo ng mga Diyos na sumusuway. Maya-maya, ang kapareha ni Alvin mula sa batas ng buhay ay tumingin kay Tanyang may mapagmahal na tingin. Naisip niya na ito ang kanyang maswerteng bituin. Kung hindi dahil sa kanya, hindi niya malalaman ang nakatagong panganib na ito. Tanya, maaari mo bang ipaliwanag ng mas detalyado ang tungkol sa mahiwagang enerhiya? Tuwang-tuwa si Alvin sa hindi inaasahang pagkikita ni Tanya. Naging mausisa siya tungkol sa enerhiyang nakatulong sa kanyang paglilinang, ngunit nag-aalala rin siya na ang enerhiyang iyon ay makakaapekto ng negatibo sa kanya. Gayunpaman, matapos marinig ang karanasan ni Tanya sa enerhiyang iyon, mas nakaramdam siya ng kapanatagan. Napagpasyahan niya na ang enerhiyang iyon ay hindi nakakapinsala. Napakabilis naging Panginoon ng mga Diyos si Tanya. Hindi magtatagal at magiging emperador ng mga Diyos at maging kataas-taasang Diyos siya. Naisip ni Alvin sa sarili. Naisip ni Alvin na ang kanyang pamilya at mga kaibigan ay kailangang umasa sa kanya para sa proteksyon. Gayunpaman, batay sa karanasan ni Tanya, tila posible para sa kanya na maging isang makapangyarihang supreme powerhouse. Kung siya ay tunay na inapo ng halimaw na humahadlang sa langit, ang kanyang nakamit sa hinaharap ay maihahambing sa kanyang ninuno. Nangangahulugan ito na siya ay magiging isa sa mga nangungunang supreme powerhouse hindi lamang sa God-defying world kundi pati na rin sa myriad worlds. Dahil umiiral pa rin ang patakaran hanggang ngayon, ibig sabihin nito ay walang sino man ang maaaring lumabag sa patakaran o walang sino man ang nag-abalang lumabag sa patakaran. Maiisip lamang ng isa kung gaano kalakas ang kapangyarihan ng ninuno ng halimaw na sumusuway sa langit sa paggawa ng isang patakarang na natiling hindi masisira hanggang ngayon. Ipinamahagi ng doppelganger ni Alvin mula sa batas ng buhay ang likido mula sa banal na bukal sa kanyang pamilya at mga kaibigan. Pinalabnaw na rin niya ang likido bago ito gamitin upang maiwasan ang anumang side effect dahil mababa pa rin ang antas ng kanilang mga cultivation base. Gayunpaman, gumamit siya ng isang espesyal na uri ng asensya upang palabnawin ang likido mula sa banal na bukal na makakatulong din sa kanilang mga cultivation base. Walang silbi ang espesyal na asensya para sa kanya, ngunit isa itong kayamanan para sa kanila. Nang sa wakas ay umupo si Alvin upang makipag-usap sa kanyang mga magulang, sina Raymond at Rosa, sa kanilang bakuran, binanggit niya si Kelly. Hindi niya ito binanggit kapag naroon ang kanyang anak na si Vilma dahil ayaw niyang mag-alala ito.
Bagamat halos buong buhay ni Vilma ay wala si Kelly, hindi siya kinagalitin ni hindi rin siya nagreklamo tungkol dito. Napakaunawain niya sa sitwasyon ni Kelly. Bukod dito, lumaki siya sa ilalim ng mapagmahal na pangangalaga ni na Megan, Irish, at maging ni Tanya. Pare, nanay, nakilala ko si Kelly. Kumusta si Kelly? Nag-aalalang tanong ni Rosa. Hindi siya nang ahas na itanong ito kapag naroon ang lahat kahit nasabik na siyang malaman ang tungkol sa sitwasyon ni Kelly. Hinawakan ni Raymond ang kamay ng kanyang asawa para aliwin ito habang pinapakalma ang kanyang sinabi, kumalma ka. Hayaan mong sabihin sa atin ng anak natin ang tungkol dito. Ikinwento ni Alvin ang lahat ng nangyari kay Kelly, at matapos siyang pakinggan ng kanyang mga magulang, tumahimik sila. Maya-maya, nagtanong si Raymond, pupunta ka ba sa outer boundary para mas mabilis kang lumakas at mapatay si Octavius na sumanib sa isang supreme powerhouse? Tumango si Alvin. Bagamat nag-aalala si Rosa tungkol sa kaligtasan ni Alvin sa mahiwagang outer boundary, hindi niya sinubukang pigilan ito. Tutal, alam niyang imposibleng pigilan ito, at sabik din siyang iligtas nito si Kelly. Bagamat pantay ang pakikitungo niya sa iba pang asawa at mga kasama ni Alvin, espesyal si Kelly sa kanya. Tutal, kasama na niya si Kelly simula pa noong teenager pa si Kelly. Isa lang ang anak niyang lalaki, at tinatrato niya si Kelly na parang anak na babae. Tay, Nay, makakaasa po kayo. Mabuti naman ang kalagayan ko sa nakalipas na 1,000 taon, di ba? Ibabalik ko rin si Kelly sa lalong madaling panahon, nakangiting sabi ni Alvin. Natural lang na alam niyang nag-aalala ang kanyang mga magulang. Tiener, buntong hininga ni Raymond, maging magalang ka kapag nakilala mo ang pinuno ng angkan ng Reds. Tutal, siya ang nakatatanda sa iyo. Maaaring muling nagkatawang tao si Kelly, ngunit ang kanyang kaluluwa ay nananatiling pareho. Anak pa rin niya siya kahit ano paman. Kahit na hindi kasang-ayon sa kanyang mga aksyon, bilang pinuno ng angkan, kailangan niyang unahin ang kapakanan ng angkan. Dating pinuno ng isang puwersa sa makamundong larangan si Raymond kaya natural lang na alam niya ang mga responsibilidad at mahihirap na desisyon na kaakibat ng pagiging isang figure ng awtoridad. Alam ko, Ama, sabi ni Alvin sabay tango. Naunawaan niya ang responsibilidad ni Adam bilang pinuno ng angkan ng Reds kahit na hindi ito sang-ayon sa mga ginawa ni Adam. Dahil dito, hindi niya pinutol ang ugnayan kay Adam at tinatrato lamang si Adam ng may pag-aatubili. Kung handa si Kelly na patawarin si Adam at umaasa na ituturing niya si Adam bilang kanyang biyenan, natural lamang na susundin niya ang kagustuhan nito. Gayunpaman, imposibleng maging mainit ang loob niya kay Adam sa ngayon. Nagpatuloy si Alvin sa pakikipag-usap sa kanyang mga magulang at pinayuhan din sila tungkol sa mga problemang kanilang naranasan habang naglilinang bago siya umalis. Nang sa wakas ay umalis na siya sa kanilang patio, isang walang magawa at mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mukha. Hindi ko na naman nakuha ang pinakamagandang resulta. Hindi ako napunta sa outer boundary. Sa halip napunta ako sa Cyclic World, isa sa mga mundo na nasa ilalim ng pamamahala ng God-defying world. Hindi pa naririnig ni Alvin ang tungkol sa Cyclic World bago ito kaya wala siyang alam tungkol dito. Hindi ito nakakagulat dahil hindi maraming tao sa God-defying world ang nakakaalam tungkol sa Cyclic World. Tanging ang mga pinakamakapangyarihang tao sa God-defying world ang makakaalam tungkol sa Cyclic World. May 3 akong pagpipilian ngayon, bumalik sa magulong espasyo at subukan muli ang aking swerte, sumali sa isang puwersa rito at gamitin ang transportation formation nito para pumunta sa outer boundary, o manatili at mag-cultivate sa Cyclic World hanggang sa maging isang advanced Supreme God ako bago ako sumali sa isang puwersa at tumungo sa outer boundary. Walang duda na ang ikatlong opsyon ang pinakaligtas na opsyon ni Alvin. Kung maghihintay siya hanggang sa maging isang advanced Supreme God bago pumunta sa outer boundary, walang makakahula ng kanyang pagkakakilanlan dahil iisipin ng karamihan na isa pa rin siyang intermediate Supreme God. Gayunpaman, kung sasali siya sa isang puwersa ngayon at ipapakita ang kanyang lakas, maaaring ipagsapalaran niyang mabunyag ang kanyang pagkakakilanlan. Kalimutan mo na ang unang opsyon, hindi ako pwedeng maglaro sa swerte, determinadong naisip ni Alvin sa sarili.
Dati, hindi mabilang na beses siyang dinala sa walang katapusang kawalan bago siya tuluyang napunta sa Cycloc World. Kaya naman, hindi siya masyadong kumpiyansa sa kanyang swerte sa ngayon. Ang ikatlong opsyon ang pinakaligtas, pero matatagalan pa ito. 4,357. Sa huli, pinili ni Alvin ang pangalawang opsyon. Nagpasya siyang sumali sa isang puwersa sa Cycloc World at gamitin ang transportation formation nito upang pumunta agad sa outer boundary sa halip na maghintay hanggang sa siya ay maging isang advanced Supreme God. Ngayon, kailangan kong alamin kung aling mga nangungunang puwersa ang may hawak ng mga transportation formation papunta sa outer boundary. Dahil sa lakas ko ngayon, madali para sa akin na sumali sa alinman sa mga nangungunang puwersa sa Cycloc World. Gayunpaman, kung ipapakita ko ang aking lakas bilang isang intermediate Supreme God, makakaakit ako ng hindi kanais-nais na atensyon. Kailangan kong planuhin ito ng mabuti. Bagamat sabik na si Alvin na pumunta sa outer boundary, hindi niya hinayaang mabahira ng kanyang pagnanasa ang kanyang paghatol. Tutal, isang pagkakamali lang ay maaaring humantong sa kanyang kamatayan. Hindi siya mag-aatubiling sumugal kung siya lang mag-isa. Gayunpaman, maraming responsibilidad ang kanyang pasanin at hindi niya kayang sumugal sa mga ganitong panganib. Sa wakas, sinimulan ni Alvin na imbestigahan ang mga nangungunang puwersa sa kanyang paligid. Sa prosesong ito, nakakuha siya ng isang tiyak na antas ng pag-unawa sa Cycloc World. Hindi tulad ng God-defying world kung saan mayroong 18 realms of gods, 81 Devata realms, at hindi mabilang na mga mundong realms, ang Cycloc World ay mayroon lamang 9 na realms na kilala bilang mga domain. Ang mga domain ay nahahati sa 3 na sama-samang tinatawag na tri-domains. Ang tri-domains ay ang upper tri-domain, middle tri-domain, at lower tri-domain. Ang lower tri-domain ay katulad ng mga mundane realm sa God-defying world, ngunit ito ay hindi bababa sa 10 beses na mas malaki kaysa sa pinakamalaking mundane realm sa God-defying world. Ang pinakamalakas na cultivator sa lower tri-domain ay mga celestial. Ang middle tri-domain ay katulad ng Devata realms, at ang pinakamalakas na cultivator doon ay mga demigod at mga rudimentary gods. Sa wakas, ang upper tri-domain ay parang realms of God sa God-defying world kung saan matatagpuan ang iba't ibang matataas na puwersa. Nagsayang ako ng kalahating araw sa middle tri-domain ng Cycloc World. Matapos magtanong-tanong, sa wakas ay napagtanto ni Alvin na siya ay nasa middle tri-domain. Pagkatapos noon, pumunta siya sa pinakamalapit na lugar ng transportasyon at pumunta sa upper tri-domain. Bagamat nakatagpo siya ng ilang problema sa daan, walang nang ahas na lumapit sa kanya matapos niyang magpakita ng lakas na maihahambing sa isang ordinaryong Diyos. Tutal, ang mga simpleng Diyos ay itinuturing na napakalakas sa middle tri-domain. Gayunpaman, kahit ang mga simpleng Diyos ay hindi nang ahas na pukawin ang pinakamahinang Diyos mula sa upper tri-domain. Ito ang Luo Domain, na bahagi ng upper tri-domain. Ang 3 nangungunang puwersa sa Luo Domain ay may suporta ng mga pinakadakilang powerhouse. Higit sa lahat, mayroon silang mga transportation formation na patungo sa outer boundary. Sa huli, matapos makalap ng impormasyon, mula sa 3 nangungunang puwersa sa Luo Domain, nakuha ng Saviens Clan ang atensyon ni Alvin. Hindi lamang ang Saviens Clan ang pinakamalapit sa kanya, kundi ito rin ang tanging clan sa 3 nangungunang puwersa. Mas mapapadali nito para sa kanya na sumali sa clan at gamitin ang transportation formation ng clan. Gagamitin ko ang kaunting lakas ko at makikipagkilala sa isang direktang inapo na may mataas na katayuan sa Saviens Clan para makasali ako sa angkan. Marahil, mas mapapadali ng kabilang panig para sa akin ang paggamit ng transportation formation. Kasunod nito, sinimulang imbestigahan ni Alvin ang angkan ng araw at maingat na bumuo ng plano. Gamit ang kanyang kasalukuyang lakas, hindi niya maaaring pasukin ang angkan ng araw ng sapilitan. Hindi rin niya maaaring ipakita ang kanyang buong lakas kahit na nangangahulugan ito na papayagan nila siyang gamitin ang transportation formation kapalit ng isang pabor dahil maaaring mabunyag ang kanyang pagkakakilanlan. Ang paglitaw ng isang intermediate Supreme God na may lakas ng isang top advanced Supreme God ay tiyak na magdudulot ng kaguluhan.
Sa oras na iyon, kakalat ang balita tungkol sa kanya at maaaring mabunyag ang kanyang kakakilanlan. Hindi niya kayang sumugal lalo na kung maaaring may mga supreme powerhouse mula sa God-defying world sa Cyclic world. Ang angkan ng araw ay isa sa mga nangungunang puwersa sa upper tridomain ng Cyclic world. Isang kataas-taasang kapangyarihan ang lumitaw mula sa angkan 100,000 taon na ang nakalilipas, at dahil dito, ang angkan ay umangat sa tuktok at naging isa sa pinakamalakas na puwersa sa Cyclic world. Gayunpaman, ang angkan ay puno ng mga panloob na tunggalian dahil sa maraming paksayon na itinatag ng iba't ibang direktang inapo. Kung walang tunggalian, ang posisyon ng pinuno ng angkan ay ipapasa sa susunod na henerasyon ng parehong paksayon. Kung hindi, ang ibang direktang inapo ay maaaring makipagkompetensya upang maging pinuno ng angkan anuman ang kanilang mga paksayon. Sa kasalukuyan, ang Savens clan ay mayroong 7 paksayon. Ang pinakanamumukod tanging tao sa nakababatang henerasyon ng Savens clan ay si Gian Savens. Dahil sa kanyang talento, siya ang pinakaangkop na maging susunod na pinuno ng Savens clan. Gayunpaman, ang kanyang ama ay pang-apat na Panginoon lamang ng Savens clan. Bukod kay Gian, mayroon pang 2 na nangangakong maging susunod na pinuno ng angkan ng Savens clan. Isa sa kanila ay anak ng kasalukuyang pinuno ng Savens clan at ang isa naman ay isang prodigy mula sa ibang paksayon. Bagamat si Gian ang pinakamalakas sa 3, ang kanyang pangkat ang pinakamahina. Dahil din dito, tunay na umaasa ang pangkat na siya ay magiging isang kataas-taasang makapangyarihang grupo upang ang pangkat ay maging prominent sa angkan. Sa sandaling ito, katatapos lang ni Gian ang kanyang pang-araw-araw na gawain. Bumisita siya sa ilan sa mga ari-arian ng Savens clan at babalik na sa angkan. Kasama rin niya ang isang tagapamagitan na kataas-taasang Diyos na nagpoprotekta sa kanya. Ang kanyang pangkat ang tanging pangkat sa Savens clan na walang mas mataas na kataas-taasang Diyos. Pangalawang tiyo, hindi mo na ako kailangang sundan kahit saan. Hindi kalayuan ang mga ari-arian ng angkan sa ating mga lupain at walang magiging problema, sabi ni Gian sa lalaking nasa katanghaliang gulang na sumusunod sa kanya. Ang lalaking nasa katanghaliang gulang, ang pangalawang tiyuhin ni Gian, ay tinatawag na Lar-Ayon. Nang marinig ang mga salita ni Gian, sinabi niya habang umiiling, Gian, ikaw ang tanging pag-asa ng aming pangkat. Bilang pinakamalakas na tao sa aming pangkat ngayon, responsibilidad kong protektahan ka hanggang sa lumago ka sa iyong potensyal. Magiging sulit ang lahat kapag nalampasan mo ako sa hinaharap. Taos puso si Lar-Ayon kay Gian. Siya nga pala ang tunay na tiyuhin ni Gian. 6 na tao na lang ang natitira sa kanyang paksayon, at bilang pinakamakapangyarihan sa labanan, natural lang na siya ang pinuno. Ang pinakamalaking hangarin niya ay ang lumakas ang kanyang pamangkin, maging susunod na pinuno ng angkan ng Savens clan, at magdala ng kaluwalhatian sa paksayon. May mga miyembro ng kanyang paksayon na naging pinuno ng angkan noon, ngunit hindi ito nangyari sa nakalipas na 20,000 taon. Pangalawang tiyo, hindi kita bibiguin, seryosong sabi ni Gian. Ngumiti ng liwanag si Lar-Ayon nang marinig niya ang tugon ni Gian. Gayunpaman, pagkatapos ng isang iglap, biglang nanigas ang kanyang ekspresyon at nanlaki ang kanyang mga mata. Pagkatapos, biglang lumabas ang kanyang banal na enerhiya at tinakpan si Gian. Bomb! Isang malakas na pagsabog ang umalangaw-ngaw sa hangin nang maging bola ng apoy si Lar-Ayon at isinama palayo si Gian. Kasabay nito, isang espada na naglalabas ng isang nakakatakot at mapanirang aura ang bumaba mula sa kalangitan patungo sa lugar kung saan nakatayo ang dalawa. Ang kawalan ay umugong at pumihit habang lumilitaw ang mga manipis na bitek sa kawalan bago mabilis na gumaling ang mga ito. Kasunod nito, isang malaki at matangkad na figure na nakasuot ng itim na balabal ang bumaba mula sa langit. Bomb! Isa na namang malakas na pagsabog ang umalangaw-ngaw sa hangin nang lumitaw ang isa pang malaki at matangkad na figure na nakasuot ng kulay abong balabal at maskara at sumugod patungo kina Lar-Ayon at Gian. Sino ka? Naging malungkot ang ekspresyon ni Lar-Ayon habang mabilis niyang hinaranggan ang atake ng lalaking nakaabong balabal. Hindi nagtagal ay natuklasan niya na ang lakas ng lalaking nakaabong balabal ay kapantay ng sa kanya.
Tiwala siyang matatalo niya ang lalaking nakaabong balabal sa isang laban, ngunit sayang, hindi nag-iisa ang kabilang panig. Batay sa teknik ng espada kanina, tila kapantay din ng sa kanya ang lakas ng lalaking nakaitim na balabal. Maaari kang umalis kung ibibigay mo si Gian sa amin, malamig na sabi ng lalaking nakaitim habang lumilipad palayo, kung hindi, huwag mo nang isipin ang pag-alis. Tumawa ang lalaking nakaabong balabal bago niya idinagdag, maaari kang humingi ng tulong mula sa angkan ng araw, ngunit tiwala akong mapapatay ka naming tatlo bago dumating ang karagdagang puwersa mula sa iyong angkan. Nagbago ang ekspresyon ni Larayon at Gian nang marinig ang sinabi ng lalaking nakaabong balabal. Tunay ngang humingi sila ng tulong mula sa Saveens clan, at higit sa lahat, ayon sa sinabi ng kabilang panig, hindi lang dalawa sila, kundi tatlo sila. Tama na. Patayin mo na sila. Isang malamig at mapang-uyam na boses ang biglang umalangaw-ngaw sa hangin bago lumitaw ang isang payat na figure sa kalangitan. Kasunod nito, bumagsak ang temperatura sa paligid kasabay ng isang alon ng nagyayelong enerhiya na dumaloy patungo kina Larayon at Gian. Mamatay ka! Sabay-sabay na ginawa ng dalawang lalaking nakabalabal ang kanilang mga galaw. Sus Mariosep! Namutla ang mukha ni Larayon nang mapagtanto niyang ang ikatlong tao ay isa ring intermediate supreme god. Kung mayroon lamang dalawang lalaking nakabalabal, tiwala siyang mapoprotektahan niya ang kanyang pamangkin hanggang sa dumating ang karagdagang puwersa mula sa angkan kahit na mga hulugan ito ng pagsasakripisyo ng kanyang buhay. Gayunpaman, hindi niya maaantala ang oras hanggang sa dumating ang karagdagang puwersa kung mayroon siyang tatlong kalaban na kapantay niya. Malayo ang layo ng Saveens clan, at aabutin ng hindi bababa sa 15 minuto bago dumating ang mga advanced supreme god ng angkan. Bahagyang nawawala ng pag-asa ang makikita sa mukha ni Gian habang iniisip kung ito na ba ang katapusan niya at ng kanyang tiyuhin. Patayin sila. Sabay-sabay na sumugod ang tatlong lalaki papunta kina Larayon at Gian. Labis na malungkot ang ekspresyon ni Larayon habang nagtatanggol laban sa tatlo. Bigla, nakita niya ang isang figure sa malayo mula sa gilid ng kanyang mga mata. Sumulyap ang figure bago lumayo, at batay sa bilis ng figure, nalaman niyang ang kabilang panig ay isa ring intermediate supreme god. Agad na nagliwanag ang kanyang mga mata, at mabilis siyang sumigaw, "Kapatid, tulungan mo akong itaboy ang tatlong lalaking ito. Kailangan ko lang ng 15 minuto. Pagkatapos niyan, darating ang mga advanced supreme gods mula sa aking Saveens clan. Sisiguraduhin kong gagantimpalaan ka ng clan ng malaki kung tutulungan mo ako." Tumigil sa paggalaw ang figure sa di kalayuan nang marinig ang mga salita ni Larayon, kaya naman mas natano siya ni Larayon at Gian. Isa siyang gwapong binata na may pambihirang tindig at nakasuot ng lilang damit. 4,358. Hindi si Alvin ang binata na nakasuot ng lila. Hindi na kailangang sabihin pa, hindi nagkataon lang na dumating siya rito sa oras na ito. Sa katunayan, inupahan niya ang tatlong intermediate supreme gods para magtanghal kasama niya. Humanga ang tatlo sa katapangan ni Alvin na magplano laban sa Saveens clan. Natural lang na hindi ito isang bagay na pinanggahasan nilang gawin, at dahil dito, nagsusuot sila ng mga maskara para itago ang kanilang mga pagkakakilanlan. Mukhang ordinaryo ang mga maskara, ngunit may iba't ibang mga porma sayon na inilagay sa mga maskara na kayang pigilan kahit ang mga advanced supreme gods na makita sila gamit ang kanilang banal na kamalayan. Halos imposible para sa mga nasa ilalim ng kaharian ng isang advanced supreme god na makita sila. Matapos magmakaawa si Larayon para sa tulong at tumigil si Alvin sa kanyang ginagawa, isa sa tatlong lalaking inupahan ni Alvin ay nagsalita ng may galit, "Bahala ka sa sarili mong buhay, binata." Sumulyap si Alvin sa lalaki at walang pakialam na sinabi, "Hindi ko sinasadyang makialam, pero naiirita ako sa tono ng boses mo." Hindi nag-aksaya ng oras si Alvin at agad na kumilos. Agad na tumigil ang kawalan, at ang kanyang mga galaw ay kasing bilis ng kidlat. Nang makabawi ang tatlong lalaki, nasa harap na nila si Alvin. Ang bilis niya. Nanlaki ang mga mata ni Larayon sa gulat. Umiling siya habang iniisip ang sarili, may mali. Sa tingin ko naapektuhan ako ng kapangyarihan niya. Ginamit ba niya? Ginamit ba niya ang batas ng oras?
Eksperto ba siya sa batas ng oras? Ang batas ng panahon ay isa sa 4 na kataas-taasang batas, at ito rin ang pinakamahiwaga at pinakamakapangyarihang batas sa 4 na kataas-taasang batas. Base sa kung paano nakarating si Alvin sa harap ng 3 sa isang kisap mata lamang, masasabi ni Lord Ayon na ang pag-unawa ni Alvin sa batas ng oras ay maihahambing sa kanyang pag-unawa sa kanyang pinakamalakas na batas. Ligtas na tayo. Tuwang-tuwa si Lord Ayon sa loob-loob niya. Kasabay nito, nagpadala siya ng mensahe sa kanyang pamangkin na nakatayo sa tabi niya. Agad na nagliwanag ang mga mata ni Gian sa pag-asa. Gayunpaman, may bahid ng lamig na makikita sa kaibuturan ng kanyang mga mata. Sumumpa na hindi niya hahayaang mawala ang bagay na ito kung sakaling mabuhay siya. Hindi mahalaga kung sino ang nasa likod ng bagay na ito, hindi ko siya hahayaang makalusot. Panunumpa ni Gian sa loob-loob. Kasabay nito, lumitaw sa kanyang isipan ang mga figure ng 2 pang direktang inapo sa Saveens clan. Bagamat mas mababa sila sa kanya sa iba't ibang aspeto, sila ang kanyang mga kakompetensya sa pagiging susunod na pinuno ng angkan ng Saveens clan. Kung natalo nila siya sa isang patas na laban, tatanggapin niya ang kanyang kapalaran. Gayunpaman, naisip niya na tunay na tuso ang mga ito dahil sa paggamit ng ganitong palihim na paraan upang harapin siya. Huwag mong pansinin ang batang yan at patayin mo ang 2 yan. Hindi pinansin ng 3 lalaking nagtatago sa likod ng mga maskara si Alvin at sumugod patungo kina Lord Ayon at Gian. Kasabay nito, pinanatili rin nila ang kanilang mga alerto laban kay Alvin. Siguro may malalim na alitan sa pagitan ninyo para maging ganito kaitigas ang ulo na patayin ang isang maunlad na emperador ng mga Diyos, sabi ni Alvin kasabay ng isang malalim na buntong hininga. Hindi malakas ang boses ni Alvin, ngunit malinaw siyang narinig ni Lord Ayon at Gian. Nagdilim ang ekspresyon ng 2 nang maalala nilang pumunta ang 3 para kay Gian. Hindi ko hahayaang makalusot ang utak sa likod ng bagay na ito kung makakaligtas ako. Determinadong naisip ni Lord Ayon sa sarili. Nang makalapit ang 3, ginamit ni Lord Ayon ang kanyang banal na enerhiya at pinrotektahan si Gian ng buong lakas. Bilang isang maunlad na emperador ng mga Diyos, natural lamang na mawala ng magawa si Gian sa sandaling ito. Tumingin si Gian kay Alvin, na nakatayo sa malayo, at same time na nagmakaawa sa pamamagitan ng voice transmission, "Senyor, tulungan mo po kami. Kung ako, si Gian, ay makakaligtas sa tulong mo, hanggat kaya ko, tiyak na babalikan ko ang pabor mo." Akmang kikilos na si Alvin nang marinig niya ang voice transmission ni Gian. Ngumisi siya sa sarili at kumilos. Pinigilan niya ang kanyang lakas at gumamit lamang ng lakas na maihahambing sa kay Lord Ayon. Kahit na noon, sapat na iyon para sa kanya at kay Lord Ayon na mag-antala hanggang sa dumating ang mga karagdagang sundalo. Nang ibabaw ang 3, ngunit naiinip na sila at nag-aalala na malapit nang magpakita ang mas mataas na kataas-taasang Diyos ng angkan ng araw. Matapos magpalitan ng suntok ang magkabilang panig ng halos 30 hininga, nagpalitan ng tingin ang 3 bago nagpasyang umatras. Bago umalis, nagbabantang sinabi ng isa kay Alvin, "Brat. Manalangin ka na huwag mo kaming salubungin sa hinaharap. Kung hindi, pupunitin kita." Nang makitang hindi humabol si Lord Ayon, hindi na rin gumalaw si Alvin. Hindi inisip ni Lord Ayon na may saysay pa para habulin niya ang 3. Tutal, kahit magsanib puwersa sila ni Alvin, mayroon pa ring kalamangan ang 3. Nang tuluyang mawala sa paningin nila ang 3, tumingin siya kay Alvin nang may pasasalamat at pinagsalikop ang kanyang mga kamao bago niya sinabi, "Kaibigan ko, salamat sa pagtulong mo sa amin. Kung wala ang tulong mo, malamang ay namatay na kami rito." Kasunod nito, lumuhad si Gian sa ere at yumuko kay Alvin bago niya sinabi, "Salamat sa pagliligtas sa aming buhay, Senyor." Mabilis na tinulungan ni Alvin si Gian na makatayo gamit ang kanyang banal na enerhiya. Medyo nahihiya at nalungkot siya. Tutal, siya ang utak na nagplano ng bagay na ito. Hindi naman malaking bagay yun, sabi ni Alvin matapos tulungan si Gian na makatayo. Nang magtanong si Lord Ayon tungkol sa pinagmulan ni Alvin, sinabi ni Alvin na ang pangalan niya ay Fulton at isa siyang cultivator na walang sekta.
Sinabi niya na hinahanap niya ang isa sa mga nangungunang puwersa sa Luo Domain, umaasang mabayaran ang puwersa upang magamit niya ang transportation formation nito upang pumunta sa outer boundary. Ang transportation formation na patungo sa outer boundary. Nagulat sina Larayon at Gian nang marinig nila na plano ni Alvin na pumunta sa outer boundary. Kapatid na Fulton, bakit mo gustong pumunta sa outer boundary? Kahit malakas ka, gusto ko talagang payuhan kang huwag pumunta sa outer boundary. Napakadelikado doon. Masyadong mapanganib para sa amin ng mga intermediate supreme gods na pumunta sa outer boundary. Pumunta ako minsan sa outer boundary kasama ang mga powerhouse ng aming angkan. Noong panahong iyon, nakita ko ang maraming intermediate supreme gods na pinapatay. Kahit ang mas mahihina at advanced supreme gods ay kinakatay na parang karne sa chopping board. Sabi ni Larayon. Bahagyang may bahid ng takot ang makikita sa kanyang mga mata malapit sa pagtatapos ng kanyang mga salita. Para bang ang outer boundary ay isang nakakatakot na halimaw para sa kanya. Bahagyang ngumiti si Alvin at sinabing, alam ko ang mga sinabi mo. Gayunpaman, hindi lamang ako tinuruan na maghanap ng tagumpay sa gitna ng panganib, kundi ang aking kalagayan ng pag-iisip ay nangangailangan din sa akin na mapunta sa mga mapanganib na sitwasyon upang umunlad. Ang aking layunin ay ang makalusot at maging isang mas mataas na kataas-taasang Diyos sa panlabas na hangganan. Kung hahayaan kong manig sa akin ang takot, natatakot ako na hindi ako magiging isang mas mataas na kataas-taasang Diyos sa natitirang bahagi ng aking buhay. Malapit nang matapos ang kanyang mga salita, nawala ang ngiti ni Alvin at napalitan ng isang seryosong ekspresyon. Ngumiti si Larayon ng mapait at sinabing, mukhang ito na lang ang tanging pagpipilian mo, kapatid na Fulton. Totoo na ang outer boundary ay lubhang mapanganib, ngunit posible pa ring mabuhay kung mag-iingat ka. Ang panganib na ito ay talagang sulit na tanggapin kung nangangahulugan ito na maaari kang maging isang advanced supreme god. Pagkatapos ng maikling paghinto, nagpatuloy siya sa pagsasalita, kapatid na Fulton, dahil hindi mo pa ipinangako ang Loquacious Primordial Sect, hindi mo na kailangang hanapin sila. Ang aming Saviens clan ay mayroon ding transportation formation papunta sa outer boundary. Dahil iniligtas mo ang aming mga buhay, ito ay isang maliit na paraan lamang para mabayaran namin ang iyong kabaitan. Kung hindi ka man lang namin matulungan dito, nabuhay kami ng walang kabuluhan sa loob ng maraming taon. Tama iyan, Senior Fulton, singit ni Gian, maaari kang pumunta sa outboundary sa pamamagitan ng transportation formation sa ari-arian ng aming Saviens clan. Pareho ito ng nasa Loquacious Primordial Sect. Nagatubili sandali si Alvin bago nagtanong, hindi ba't masyadong abala ito para sa iyo? Hindi naman kalayuan ang Loquacious Primordial Sect. Kahit na kailangan ko silang bigyan ng bayad, kaya ko pa rin naman itong gawin. Kapatid na Fulton, seryosong sabi ni Larayon, minamaliit mo ba kami? Ngumiti si Alvin nang may pag-aalinlangan at sumagot, syempre hindi, Elder Saviens. Kung mapipilit ka, hihingi muna ako ng paumanhin sa abala. Gayunpaman, kung maglalagay ito sa iyo sa isang mahirap na sitwasyon, huwag mo akong alalahanin. Maaari akong pumunta anumang oras sa Loquacious Primordial Sect. Hindi yun abala. Ikinumpas ni Larayon ang kanyang kamay at sinabing, hindi naman malaking bagay ang paggamit ng transportation formation. Kapatid na Fulton, hindi ko alam kung ano ang sinabi sa iyo ng Loquacious Primordial Sect, pero ang kailangan mo lang ay isang tiyak na bilang ng mga banal na kristal para ma-activate ang formation papunta sa outer boundary. Napakasimple lang. Nagkunwaring gulat na gulat si Alvin nang marinig ang mga salita ni Larayon. Sabi niya, mga banal na kristal lang ba ang kailangan? Bukod sa mga banal na kristal, sinabi sa akin ng Loquacious Primordial Sect na may iba pang mga bagay na kailangan din. Hindi nila sinabi sa akin kung ano iyon at sinabing sikreto lang iyon. Ang husay ni Alvin sa pag-arte ay maaaring makapagpauwi sa kanya ng Oscar pabalik sa mundo. Senior Fulton, malamang gusto samantalahin ka ng Loquacious Primordial Sect, umaasang bibigyan mo sila ng kayamanan kapalit ng paggamit ng kanilang transportation formation. Ako, si Gian,
ay maaaring isa lamang Emperor of Gods at hindi pa nakakapunta sa outer boundary, pero may alam pa rin ako tungkol sa transportation formation na patungo sa outer boundary. Katulad lang ito ng sinabi ng second uncle. Kailangan mo lang ng ilang divine crystals para ma-activate ang transportation formation. Bukod dito, hindi ganoon kalaki ang bilang ng divine crystals para magpadala ng isang tao sa outer boundary. Bale wala lang ito para sa Save Ends clan. Sa katunayan, kahit ako ay kayang bayaran ito. 4,350. Bagamat bata pa si Alvin, iginalang ni Gian si Alvin at tinawag si Alvin bilang senior dahil sa lakas nito. Bukod dito, sa paningin niya, si Alvin ang kanyang tagapagligtas. Kaya naman, natural lamang na nagsalita siya upang panatagin si Alvin, na sinasabing maaari ring umalis si Alvin sa Cycloc World at pumunta sa outer boundary sa pamamagitan ng transportation formation ng Save Ends clan. Nang makita kung gaano kamapilit si Gian, hindi na tumayo si Alvin sa kanyang sarili. Sinabi niya, dahil ganoon nga, ako ang magpapahirap sa inyong dalawa. Dahil sa pagpayag ninyong dalawa na gamitin ang transportation formation ng Save Ends clan para pumunta sa outer boundary, sana'y isaalang-alang ninyo ang biyaya na ibinalik. Wala na tayong utang na loob sa isa't isa pagkatapos nito. Kakakilala lang ni Alvin kay Gian, pero alam niyang napaka-inosente ni Gian. Malinaw na itinuturing siya ni Gian bilang isang tagapagligtas at taos-pusong nais tumulong. Sinadya niyang sabihin wala na silang utang sa isa't isa para hindi na makaramdam ng utang na loob si Gian sa kanya. Lee. Nang magsasalita na sana si Larayon, sumingit si Gian, Senior Fulton, paano mababawi ang iyong nakapagliligtas buhay na biyaya ng ganito kaliit na bagay? Ang biyaya ng pagliligtas ng buhay ay mas dakila pa kaysa sa kalangitan. Tatandaan ko ito habang buhay. Sa hinaharap, kung makatagpo ka ng anumang problema, tiyak na hindi kita tatangging tulungan hanggat kaya ko. Kahit tapos na ang usapin, determinado si Gian na bayaran ng maayos si Alvin. Sa katunayan, hindi naman kalabisan na sabihin na pakiramdam niya ay dapat niyang ilaan ang buong buhay niya sa pagbabayad kay Alvin sa pagliligtas sa buhay nito. Kasabay nito, isang nasyahang ngiti ang sumilay sa mukha ni Larayon habang tumatango at naisip, ganito dapat ang mga lalaki sa ating Save Ends clan. Para kay Alvin, medyo nailang siya nang marinig ang mga sinabi ni Gian. Tutal, lahat ng naranasan ni Gian kanina ay siya ang nagplano. Ang tatlong intermediate supreme gods ay pawang mga actor na natagpuan ni Alvin. Ilang araw na ang nakalipas, gumugol siya ng maraming pagsisikap upang kumbansihin ang tatlo na makipagtulungan sa kanya upang magsagawa ng isang palabas. Pinilit at tinukso niya sila. Ipinangako rin niya sa kanila na hindi ibubunyag ang kanilang mga pagkakakilanlan at hindi niya hahayaang targetin sila ng Save Ends clan. Maingat na pinlano ni Alvin ang lahat para makapunta siya sa outer boundary gamit ang transportation formation ng Save Ends clan. Kung nabubunyag pa rin ang kanyang pagkakakilanlan pagkatapos ng ganitong masusing pagpaplano, wala talaga siyang masasabi pa. Kalimutan mo na. Kahit determinado pa siyang gumanti sa akin, wala siyang pagkakataong gawin iyon. Hahayaan ko na lang siyang gawin ang gusto niya, naisip ni Alvin sa sarili. Sa oras na ito, medyo nagustuhan na niya si Gian. Dahil dito, medyo nakaramdam siya ng pagkakasala. Kung may pagkakataon ako sa hinaharap, hahanap ako ng paraan para mabayaran siya at sabihin sa kanya ang totoo tungkol sa nangyari ngayon. Nakokonsensya ako, pero kailangan ko talaga ang tulong niya ngayon. Habang nagiging mas marangal si Gian, lalong nagkakasala si Alvin. Nang makitang tumigil na sa pagtutol si Alvin, ngumiti si Gian. Sa oras na ito, hindi isa, kundi dalawang tao mula sa angkan ng araw, na mga matataas na kataas-taasang Diyos, ang sa wakas ay dumating. Ang isa ay isang matandang lalaki, at ang isa ay isang lalaking nasa katanghaliang gulang. Mukhang mabait ang matandang lalaki, ngunit mayroon siyang pares ng matatalim na mga mata. Kung tungkol naman sa lalaking nasa katanghaliang gulang, siya ay may ordinaryong anyo, at mukhang malayo. Same time na nagtanong ang matanda, Larayon, nabalitaan kung may nagtangkang pumatay kay Gian. Ayos lang ba si Gian? Bago sumagot si Larayon, sinabi ni Gian, Lolo Hugh, ayos lang ako.
Hindi na kasing kalmado ni Larayon ang dating niya noong kaharap niya sina Alvin at Gian kanina. Sa sandaling ito, medyo nalungkot siya. Hindi na niya sinayang ang oras sa mga walang kwentang detalye at direktang itinuro ang direksyon kung saan umalis ang tatlo at sinabi sa matanda, Tio Hugh, umalis na ang 3 taong iyon kamakailan lang. Umalis sila sa direksyong iyon. Kung mahuhuli natin sila, mahahanap natin ang utak sa likod ng bagay na ito. Sa palagay ni Larayon, wala nang saysay ang magreklamo ngayon. Ang pinakamahalagang bagay ay ang hilingin sa dalawang matataas na kataas-taasang Diyos mula sa angkan ng araw, na kararating lang, na habulin ang 3 panggit ng kataas-taasang Diyos. Kung ang 3 ay mahuli at maibabalik sa angkan ng araw, hindi magiging mahirap malaman kung sino ang may kagagawa ng lahat. Naunawaan ng matandang lalaki na si Hugh Saveens, na mula sa isa pang direktang inapo sa Saveens clan, ang intensyon ni Larayon. Sinulyapan niya ang lalaking nasa katanghaliang gulang sa tabi niya bago umalis sa direksyong itinuro ni Larayon. Bagamat hindi pinansin ng lalaking nasa katanghaliang gulang ang mga salita ni Larayon, naunawaan niya ang ibig sabihin ni Hugh Saveens sa isang sulyap lamang. Malinaw na gustong habulin ni Hugh Saveens ang 3 panggit ng kataas-taasang Diyos. Hindi siya nagatubili at sumunod din. Nang tuluyang mawala sa paningin ang mga figure ng dalawang mas mataas na kataas-taasang Diyos, muling kumalma si Larayon. Tumingin siya kay Alvin at ipinakilala ang dalawa. Kapatid na Fulton, ang dalawang iyon ay mula sa ibang paksayon sa ating Saveens clan. Ito rin ang paksayon na may pinakamalapit na kaugnayan sa ating paksayon. Ang pangalan ni Tio Hugh ay Hugh Saveens. Isa siya sa mga mas mataas na kataas-taasang Diyos sa ating Saveens clan, at siya rin ang pinuno ng kanyang paksayon. Ang lalaking nasa katanghaliang gulang sa tabi niya ay hindi inapo ng ating Saveens clan, ngunit siya ay ampon na anak ni Tio Hugh kaya dala rin niya ang apelyidong Saveens. Ang pangalan niya ay Lyndon Saveens. Isa siyang halimaw na kababalaghan. Maraming tao ang nagsasabi na kung siya ay inapo ng Saveens clan, malamang na siya ang kasalukuyang pinuno ng angkan ng Saveens clan. Matapos malaman ang tungkol sa pagkakakilanlan ng dalawa, hindi na nagulat si Alvin na maganda ang ugnayan ng kani-kanilang pangkat ni Larayon at Hugh Saveens. Tutal, hihingi lamang ng tulong si Larayon sa mga matataas na kataas-taasang Diyos na pinagkakatiwalaan niya sa Saveens clan. Bahagi ito ng plano ni Alvin na magdulot ng hinala sa dalawang kakumpetensya ni Gian para sa posisyon ng pinuno ng angkan. Matapos maitanim ang hinala, paano hihingi ng tulong si Larayon sa mga taong hindi niya pinagkakatiwalaan? Kung ang 3 panggit ng kataas-taasang Diyos na iyon ay talagang inupahan ng isa sa dalawang kakumpetensya ni Gian, at humingi ng tulong si Larayon sa mga hindi niya pinagkakatiwalaan, may posibilidad na ang sinumang tumulong ay maaaring hindi man lang tumulong sa kanya at kay Gian. Posible rin na makipagsanib puwersa sila sa 3 panggit ng kataas-taasang Diyos upang patayin siya at si Gian. Lahat ay ayon sa inaasahan ko. Hindi ko lang alam na si Hugh Saveens ay may ampon na anak na isa ring mataas na kataas-taasang Diyos. Dati, masusing inimbestigahan ni Alvin ang Saveens clan. Dahil dito, alam din niya ang tungkol kay Hugh Saveens, isang mas mataas na kataas-taasang Diyos ng Saveens clan. Natuklasan din niya na ang paksayon ni Hugh Saveens ay may magandang relasyon sa paksayon ni Larayon dahil walang conflict of interest sa pagitan nila. Tutal, walang mahuhusay na inapo sa nakababatang henerasyon sa angkan ni Hugh Saveens na nakipagkompetensya kay Gian para sa posisyon ng pinuno ng Saveens clan. Bukod doon, sa 3 magkatunggali para sa posisyon ng susunod na pinuno ng angkan, mas pinaburan ni Hugh Saveens si Gian. Ito ay dahil hindi lamang nakahihigit si Gian sa dalawa sa lahat ng aspeto, kundi dahil din sa angkan nito ay may malapit na relasyon sa paksayon na kinabibilangan ni Gian. Samantala, hindi nag-aalala si Alvin na matagumpay na mahuli nina Hugh Saveens at Lyndon ang 3 panggit ng kataas-taasang Diyos. Pinaalalahanan niya ang 3 na magpalit ng direksyon pagkatapos umalis. Pinayuhan din niya ang 3 na maghiwalay ng landas. Bagamat malalakas ang mga abanteng kataas-taasang Diyos mula sa angkan ng araw, para silang naghahanap ng karayom sa dayami para mahanap ang 3 tumakas halos kalahating oras na ang nakalipas. Gaya ng inaasahan, makalipas ang mga 15 minuto, bumalik sina Hugh Saveens at Lyndon.
Umiling si Hugh Savens at sinabing, hindi namin sila nakita o nakita ang anumang bakas nila sa direksyong itinuro mo. Mukhang umalis sila sa ibang direksyon. Halos imposibleng mahanap sila sa puntong ito. Tio Hugh, salamat sa tulong mo, sabi ni Lar ayon kay Hugh Savens, na nagpapahayag ng kanyang pasasalamat. Pagkatapos, bumantong hininga siya, dahil hindi natin nahuli ang tatlong iyon, imposibleng mahanap natin ang utak. Bahagyang galit ang makikita sa mga mata ni Hugh Savens habang nanunuya at sinabing, kahit na, kailangan pa rin nating imbestigahan ito ng mabuti. Kahit sino pa man iyon, hindi siya pababayaan ng Savens clan sa paggawa ng ganoong kalokohan. Tulad ni Lar ayon at Gian, pinaghihinalaan din ni Hugh Savens na ang bagay na ito ay may kinalaman sa dalawang kakompetensya ni Gian. Kung tutuusin, wala na siyang ibang maisip na gagawin ang lahat para patayin si Gian. Sabi ni Gian, Lolo Hugh, kumalma ka lang. Naniniwala akong bibigyan ako ng paliwanag ng angkan para sa bagay na ito. Pagkatapos sabihin iyon, ipinakilala ni Gian si Alvin kina Hugh Savens at Linden at maikling ipinaliwanag ang pagkakasangkot ni Alvin sa bagay na iyon. Matapos makinig sa mga salita ni Gian, nagpasalamat si Hugh Savens kay Alvin. Kapatid na Fulton, salamat sa pagliligtas kay Gian. Huwag kang mag-alala tungkol sa transportation formation papunta sa outer boundary. Ako ang bahala sa iyo. Sundan mo kami pabalik sa Savens clan. Pagkatapos naming ayusin ang bagay na ito, personal kitang dadalhin sa transportation formation na magpapadala sa iyo sa outer boundary. Kasabay nito, si Hugh Savens, na nalaman din ang tungkol sa determinasyon ni Alvin na pumunta sa outer boundary mula kay Gian, ay hindi pinigilan si Alvin na pumunta sa outer boundary. Tutal, si Alvin ay isa lamang estranghero sa kanya. Tinutulungan lamang niya si Alvin na gantihan si Alvin sa pagliligtas sa buhay ni Gian. Si Alvin, na nagpapanggap na si Fulton, ay sumunod sa mga miyembro ng Savens clan pabalik. Hindi kataka, isang malaking kaguluhan ang sumiklab sa Savens clan nang kumalat ang balita tungkol sa tangkang pagpatay kay Sun Yun-chen. Maraming matataas na opisyal at matatanda sa Savens clan ang nagalit. Kahit ang mga mula sa parehong paksayo ng dalawang kalaban ni Gian ay galit na tumugon. Kahit na nagyayabang sila at pakiramdam nila ay sayang na hindi namatay si Gian, natural lang na alam nilang hindi nila ito maipapakita sa panlabas na anyo. Si Alvin, bilang isang tagalabas, natural na walang kinalaman sa kaguluhan sa Savens clan. Mabilis na nagkasundo ang Savens clan tungkol kay Alvin. Upang makaganti sa pagliligtas niya sa buhay ni Gian, binigyan siya ng Savens clan ng ilang banal na kristal at pumayag din na ipadala siya sa outer boundary gamit ang transportation formation ng kanilang angkan. Natural lang na walang tumutol. Kahit na ang mga mula sa parehong paksayo ng dalawang kakompetensya ni Gian ay hindi nasiyahan at nagalit dahil pinigilan ni Alvin si Gian na mamatay, napagkasunduan nila sa unang tingin na dapat bayaran ng angkan si Alvin. Katulad nito, nilisan ni Alvin ang Cycloc World sa pamamagitan ng transportation formation sa Savens clan at nagtungo sa outer boundary. Matapos ma-activate ang formation, sandaling nawala ng malay si Alvin. Parang isang sandali lang ang lumipas, pero parang isang siglo rin ang lumipas. Nang sa wakas ay nagkamalay na siya, sinuri niya ang hindi pamilyar na paligid at bumulong, kaya ito ang outer boundary. 4,360. Ang lugar na ito. Natagpuan ni Alvin ang kanyang sarili na nakatayo sa gitna ng isang kumpol ng mga inabandunang gusali matapos siyang dalhin sa outer boundary. Bago umalis sa Savens clan, nalaman ni Alvin mula sa Savens clan na ipapadala siya ng transportation formation sa teritoryo ng Luo Domain ng Cycloc World sa outer boundary. Ang upper tri-domains ng Cycloc World ay may tigi-isang teritoryo sa outer boundary. Ang mga pinakamakapangyarihang tao ay magpapalitan sa pagbabantay sa mga teritoryo. Sa kasalukuyan, ang pinakamataas na makapangyarihang nasa teritoryo ng Luo Domain ng Cycloc World sa outer boundary ay nagkataong mula sa Savens clan. May pumunta rito mula sa Savens clan. Ang pinakamataas na makapangyarihang tao mula sa angkan ng araw, na naka-duty sa teritoryo ng Luo Domain sa outer boundary, ay natural na nararamdaman ang mga pagbabago-bago sa teritoryo bago pa man dumating si Alvin.
Nang lumitaw si Alvin, mabilis niyang sinuri si Alvin gamit ang kanyang banal na kamalayan at natukoy na si Alvin ay hindi mula sa angkan ng araw. Dahil alam ito ng ninuno ng araw, natural niyang nararamdaman kung ang isang tao ay inapo ng angkan ng araw. Wala siyang kaugnayan sa dugo sa Saveens clan. Bahagyang napakunot ang noo ni Porter Saveens, ang pinakamakapangyarihang Saveens clan. Nang makita ito, isang matandang lalaking may puting buhok at mapula-pulang kutis, na nakaupo sa harap ni Porter Saveens, ay nagtanong ng may pagtataka, "Anong problema, kapatid na Saveens?" Bumalik sa kanyang katinoan si Porter Saveens at umiling habang sinasabi sa matanda, "Wala lang yan. May isang tagapamagitan na nagmula sa ari-arian ng ating Saveens clan, pero hindi siya inapo ng angkan. Malamang kaibigan siya ng angkan. Isang Diyos na kataas-taasan." Gulat na tinaas ng matanda ang kanyang kilay habang sinasabi, "Hindi naman pangkaraniwan para sa mga Diyos na kataas-taasan ang pagpunta sa outer boundary, pero mapanganib talaga ito. Mahirap din para sa kanila na magkaroon ng paninindigan sa outer boundary. Maliban na lang kung talagang may kumpiyansa sila, ang mga Diyos na kataas-taasan ay karaniwang hindi pupunta sa outer boundary nang walang magandang dahilan. Malamang na malakas siya," sabi ni Porter Saveens. Sandali siyang nagatubili bago nagpatuloy sa pagsasalita, dahil galing siya sa lupain ng Saveens clan, malamang na mayroon siyang malapit na relasyon sa isang batang inapo ng angkan. Tiyak na nabala na siya tungkol sa mga panganib ng outer boundary bago pa man siya pumunta rito. Tiyak na isa siyang makapangyarihang tagapamagitan na kataas-taasang Diyos dahil nang ahas siyang pumunta rito. Sandali na tumigil si Porter Saveens at tiningnan ang matandang lalaki sa harap niya bago niya sinabi, "Kung pag-uusapan ang mga intermediate supreme gods, si Alvin mula sa God-defying world pa rin ang pinaka-nakakatakot. Sinasabing kasalukuyan siyang nagtataglay ng lakas ng isang advanced supreme god kahit na isa siyang intermediate supreme god." Ang matandang lalaking nakaupo sa harap ni Porter Saveens ay isang kataas-taasang makapangyarihang nilalang mula sa mundo ng mga Diyos na sumusuway. Nang marinig niya ang mga salita ni Porter Saveens, sandaling kumislap ang kanyang mga mata bago niya sinabi, "Sa kilalang kasaysayan ng mundo ng mga Diyos na sumusuway, wala pa akong narinig na sinumang Diyos na nasa gitnang antas na kataas-taasang Diyos na kayang tapatan ang kanyang lakas. Siya ngayon ay hindi maikakailang kinikilala bilang ang pinakamalakas na Diyos na nasa gitnang antas sa mundo ng mga Diyos na sumusuway. Bukod dito, mayroon pa rin siyang likido mula sa banal na bukal." Nagliwanag ang mga mata ng matanda nang banggitin niya ang banal na bukal. Tulad ng marami pang iba, hinangad niya ang banal na bukal. Bagamat wala siyang gamit nito at wala siyang mga inapo o disipulo na maaaring gumamit nito, maaari niyang ipagpalit ang banal na bukal sa mga bagay na kailangan niya. Maraming mayayaman ang handang magbayad ng malaking halaga para sa banal na bukal upang malinang ang kanilang mga inapo. Banal na bukal. Isang bahid ng kasakiman ang sumilay sa mga mata ni Porter Saveens nang banggitin ang pinakamataas na makapangyarihang tao mula sa mundo ng mga Diyos na sumusuway ang banal na bukal. Aniya, napakaswerte talaga ng binata mula sa mundo ng mga Diyos na sumusuway. Nakakuha siya ng napakaraming likido mula sa banal na bukal. Sinasabing ang dami ng nakuha niya ay ikinagulat pa ng mga tao mula sa 3 pangunahing mundo. Maraming tao ang nagrereklamo na hindi patas ang paraan ng pagkuha niya nito. Ngumisi ang pinakamakapangyarihang tao mula sa mundo ng mga Diyos na sumuway at sinabing, "Gusto lang magreklamo ng mga taong iyon. Ano ang ibig nilang sabihin sa hindi patas? Hindi ba't karaniwan sa mga tao na samantalahin ang pagkakataong ibinibigay sa kanila? Kung sila ang nasa kanyang kalagayan, iisipin ba nila na hindi ito patas? Nakakatawa." Samantala, walang kamalay-malay si Alvin na siya ang paksa ng talakayan sa pagitan ng dalawang pinakamataas na makapangyarihang tao, lalo na't ang dalawang pinakamataas na makapangyarihang tao ay nasa teritoryo rin ng Luo Domain sa outer boundary. Batay sa mga salita ng Supreme Powerhouse mula sa angkan ng Reeds, ang mga teritoryo sa outer boundary ay wala talaga sa loob ng outer boundary. Gayunpaman, madaling makapasok ang isang tao sa outer boundary mula sa mga teritoryong ito. Hindi kailangang mag-alala tungkol sa pagkaligaw. Ang mga teritoryong ito ay protektado rin ng kani-kanilang mga mundo. Hindi magiging madali para sa karamihan ng mga tao na pilit na pumasok.
Marahil, isang grupo lamang ng mga Supreme Powerhouse ang may kakayahang gawin ito. Gayunpaman, bihira ang mangyari ang ganoong bagay. Tutal, ito ay isang lubos na opensibong aksyon. Kahit na ang Cyclic World ay hindi isang makapangyarihang mundo, kung ang isang grupo ng mga Supreme Powerhouse ay pumasok, ang Cyclic World ay maaaring humingi ng tulong mula sa God-defying world kahit na ang mga Supreme Powerhouse ng Cyclic World ay walang magagawa. Tutal, ang Cyclic World ay nasa ilalim ng pamamahala ng God-defying world. Ang God-defying world ay hindi basta tatabi at walang gagawin kung ang Cyclic World ay hihingi ng tulong. Ang God-defying world ay tiyak na magpapadala ng ilang Supreme Powerhouse sa tulong. Ganito rin kung paano nabubuhay ang mahihina, maaaring pagsamantalahan ng makapangyarihang mundo ang mahihinang mundo, ngunit mayroon din silang proteksyon mula sa makapangyarihang mundo. Bukod dito, kung walang proteksyon ng isang makapangyarihang mundo, kung masira ang harang sa panahon ng isang pagsalakay, mawawala ang lahat ng buhay. Tanging ang mga pinakamakapangyarihang mundo lamang ang magkakaroon ng pagkakataong mabuhay. Dahil dito, maraming mahihinang mundo ang humihingi ng proteksyon mula sa makapangyarihang mundo. Nalaman ito ni Alvin mula sa pinakamataas na makapangyarihang angkan ng Reeds noong siya ay nasa angkan ng Reeds sa banal na lupain ng alay ng mundong sumusuway sa Diyos. Ang outer boundary ay dapat nasa unahan. Naglakad si Alvin pasulong sa teritoryo ng Luo Domain ng Cyclic World. Wala siyang nakitang kahit sino. Nang sa wakas ay marating niya ang dulo ng kalsada, nakita niya ang isang space barrier na parang simboryo. Malinaw niyang nakita ang tanawin sa kabilang panig ng barrier. Paminsan-minsan ay nagbabago ang tanawin sa likod ng harang. Lumilitaw ang magagandang bundok at ilog bago pa man ito napalitan ng mga bulkan at lawa. Hindi nagulat si Alvin dahil narinig din niya ito mula sa pinakamataas na makapangyarihang angkan ng Reeds. Paminsan-minsan ay nagbabago ng lugar ang mga pasukan ng mga teritoryo patungo sa outer boundary upang maiwasan ang pagharang at pagkamatay ng mga bagong papasok sa outer boundary. Gayunpaman, hindi naman ganoon kalayo ang distansya sa pagitan ng mga nagbabagong lugar. Tutal, walang mundo na kayang magpagalaw ng kanilang mga pasukan sa napakalayong distansya. Sa katunayan, kahit na magsanib puwersa ang lahat ng pinakamataas na makapangyarihang angkan sa Myriad Worlds, magiging imposible pa rin itong gawin. Tara na. Sa isang iglap, dumaan si Alvin sa malinaw na harang sa kalawakan. Pagkatapos, natagpuan niya ang kanyang sarili sa karagatan. Sa halip na isang lambak, isang maliit na ilog, o isang batis, lumitaw siya sa malawak na karagatan. Natural, wala itong pinagkaiba sa kanya kung siya ay nasa karagatan, sa lupa, o sa walang katapusang kawalan. Madali niyang napnatili ang kanyang sarili na tuyo gamit ang kanyang banal na enerhiya. Kaya ito ang panlabas na hangganan. Pagpasok pa lang ni Alvin sa outer boundary, naramdaman niya na ang heaven and earth spirit energy ay lalong humina. Bukod pa riyan, naamoy niya ang amoy ng dugo na kumakalat sa hangin. Bigla, naramdaman ni Alvin ang pag-alo ng tubig dagat sa paligid niya. Hindi nagtagal pagkatapos noon, nakita niya ang isang malaki at hindi pamilyar na demonyo sa di kalayuan. Ang demonyo ay may 4 na paa na parang tao, ngunit ang mga proporsyon at figure nito ay kakaiba at hindi balanse. Ang mukha nito ay mabangis, at may mga sungay sa ulo. Mukhang kakatwa ito. Nang makita ng demonyo si Alvin, tumawa ito ng malakas. Sinabi nito kay Alvin gamit ang karaniwang wika sa Myriad Worlds, isang tao ang pumasok sa teritoryo ko sa karagatan. Libreng pagkain para sa akin. Nakapatay ako ng ilang mga taong intermediate supreme gods. Ang pinakamalakas ay nakayanan ng 32 galaw mula sa akin. Iniisip ko kung ilang galaw ang kaya mong tiisin, isang tao. Nang makalapit ang demonyo, kinumpirma ni Alvin ang cultivation base nito mula sa aura nito. Isa itong demonyo sa kaharian ng isang advanced supreme god. Patuloy na nanunuyang sinabi ng malaking demonyo, parang isang mangangaso na pinaglalaroan ang kanyang biktima, tao, bilasan mo at tumakbo. Tingnan mo akong tumatakas ka sa kawalan ng pag-asa. Bagamat napaka-imposibleng makatakas ka sa ilalim ng aking ilong, marahil, twertehin ka. Nanatiling walang pakialam si Alvin sa mga pangungutya at mapang-uyam na salita ng demonyo.
Bagamat hindi siya lubos na sigurado sa buong lakas ng demonyo, tiwala siya hanggat ang demonyo ay hindi isang kataas-taasang makapangyarihang nilalang. Tutal, sa kabila ng pagiging isang intermediate Supreme God, taglay niya ang lakas na maihahambing sa mga nangungunang Supreme God. Tiningnan ni Alvin ang demonyong papalapit at malamig na ngumiti habang nagtatanong, bakit ako tatakbo palayo? Kasabay nito, itinaas ni Alvin ang kanyang kamay. Ang 7 butas na mahusay na espada ay lumitaw sa kanyang kamay sa isang kisap mata lamang. Sa kasalukuyan, ang 7 Orifices Exquisite Sword ay nakasipsip na ng ilang piraso ng Prime Divine Artifacts, at ito ay papalapit ng papalapit sa pagiging isang Prime Divine Artifact. Nang makita ang espada sa kamay ni Alvin, nagliwanag ang mga mata ng demonyo. Oh! Isa itong kilalang banal na artifact na malapit ng maging isang pangunahing banal na artifact. Tao, talagang binigyan mo ako ng isang malaking sorpresa. Napakagaling. Dahil inihanda mo ang sorpresang ito para sa akin, sisiguraduhin kong iiwan kita na may buo na bangkay. Sumigaw ang demonyo bago lumitaw ang isang banal na sandata sa kamay nito. Base sa aura nito, ang sandata ay hindi mas mahina kaysa sa kasalukuyang 7 Orifices Exquisite Sword. Bahagya lamang nagulat si Alvin dito. Tutal, ang kalaban ay isang napakalaking demonyo sa kaharian ng isang advanced Supreme God. Malamang na matagal na nitong pinamumunuan ang mga karagatan. Paanong ang isang taong tulad niya ay walang nakatagong trahedya? Ang mga nakaligtas at umunlad sa outer boundary ay natural na makapangyarihan. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.